Sa pagtakas ng dalaga sa manyang mukhang pera, nakuha niya magpakalasing at isuko ang kanyang pagkaberhen sa lalaking engaged na pala. Kakalimutan na lang ba niya ang nangyari sa kanila kahit kailangan ng ama ng mga anak niya? Ating alamin ang buong kwento. Kasalukuyang papasok ng pintuan si Ali galing sa trabaho nang madinig ang boses ng kanyang amang tila may kausap sa cellphone. Oo naman, Mr. Kelio, walang problema. Fresh na fresh pa yung anak ko. Berhen yan, kaya tiba-tiba ang boss mo. Humahalakak pa ang kanyang ama na tila nasisiyahan. Kinilabutan siya sa narinig na para siyang panindang inaalok sa palengke sa kung sino mong kausap nito sa cellphone. Ang nakakainis lang, mismo ama niya pa ang gumagawa nito sa kanya. Hinintay niya matapos ang pakikipag-usap ng ama sa cellphone bago siya pumasok at magkunwaring walang narinig. Wala na ito sa pinakasala ng kanilang bahay. Walang ingay siyang pumasok ng kanyang silid upang kunin ang mga gamit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero gusto niyang takasan ang kanyang ama. Kabado siyang lumabas ng kanyang silid. Dala ang isang bag na may mga lamang mga damit at importanteng gamit. Inot-inot siyang naglakad patungong pintuan at marahil yung binuksan upang manlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Nakatayo kasi sa labas ng pintuan ng kanyang ama na ngayon nakatingin sa kanya pababa sa dala niyang bag. Saan ka pupunta? Galit nitong tanong at tinaklit siya sa braso pabalik sa loob ng kanilang bahay. Napanguwi siya sa matinding sakit matapos siyang itulak papasok at masubsob sa upuan. Nakadama siya ng takot nang malingunan itong galit na galit. Simula nang mamatay ang kanyang ina at maiwan siya sa pudar ng sariling ama. Hindi siya nito taong tratuhin. Bigla na lamang itong nagbago. Lahat ng bisyo, ginawa nito. Alak, sigarilyo, sugal, at kapag wala siyang naibibigay na pera, bugbog sarado siya. Matagal niya nang gustong takasan ng ama, pero hindi niya magawa. Dahil nagbanta ritong papatayin siya, oras na gawin niya iyon, pero sukdulan na ang kasama nito, at sukat akalaing ibenta siya, kaya hindi siya papayag. Ano man ang mangyari, kailangan niya itong matakasan, bago pa man siya mahawakan ng sinong kausap nito, dahil tiyak, wala na siyang kawala pa. Mabilis siyang tumayot, hindi na pinasin ang usamo sa mukha. Hindi ka alisali. Mapapahiya ako'y Mr. Kelio. Bukod dun, malaking pera ang kukuha ko sa kanya. Hindi libo, kundi milyon. Muli siyang hinaklit nito sa braso upang dalhin sa kanyang silid at tikulong pero nagpumiglas siya. Bitawan niyo, Kuitay. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo. Pera na lang ba ang halaga sa inyo? Nagtatrabaho ako upang matustusan lahat ng lugo niyo sa buhay. Kinalimutan ko na nga lahat ng gusto ko at inuna ko kayo, pero bakit? Umahagulgol siya habang kinakalampag ang pinto dahil tuluyan na siyang naipasok sa loob ng kanyang silid. Hindi sapat ang kinikita at inaabot mo sa akin, Ali. Utak at katawan ang gamitin mo para makauntay sa hirap. Aling ko magtyaga ka dyan sa trabaho mo, mababa ang sweldo. Mamamatay ako, hindi nakakahawak na milyon. Dinuro-duro siya nito. Puro na lang kay pera. Yun na lang ang mahalaga sa inyo. Nasisiraan na kayo ng barit. Napakasama niyo, ama. Wala kayong kwenta. Hindi na siya nakapagtimpi at sinagawan na ito. Nawala na ang respeto matitira niya para sa taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Ito rin naman ang nagtulak sa kanya para kamuhian ito. Umangat ang malaking kamay ng ama upang sampalin siya, pero nahinto iyon sa ere bago na panisi. Pasalamat ka't hindi kita pwedeng lagyan ng pasa sa mukha. Baka ma-turn off say si Mr. Kelio at maun siya may pamilyones. Magpahinga ka, mamayang gabi bilakad tayo. Pagkasabi nun, iniwan siyang nakalakang pintuan, muli siyang napakagulgul sa iyak dahil sa sama ng loob. Kinalampag na muli ang pintuan pero wala nang bukas. Naghanap siya ng pwedeng daanan pero nawalan siya ng pag-asa, lalo at hindi siya kasya sa bintana. Nanghihina siya umupo sa gilid ng kanyang kama. Pagod siya at gusto sana niya magpahinga pero hindi niya magawa. Kinagabihan, pasado alas 7, binalikan siya ng kanyang ama. Binuksan nito ang pinto at minanduhan siya magbihis. Ayoko, Itay. Patayin niyo na lang ako, total wala naman kayo malasakit sa akin. Namamaus siyang sigaw dahil sa kaiiyak niya ng halos isang oras. Nainis ito at pasabon at siyang itinayo. Nanlilisik ang mga mata. Nilapit ito ang mukha sa kanya, kaya naamoy na naman niya ang alak sa hininga nito. Talagang papatayin kita, Ali, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Kung hindi kita mapapakinabangan at hindi ako magkakapera sa iyo, mabuti pang ibaw na lamang kita ng buhay sa lupa. Galit at gigil nitong usal.
Inpit siyang napasigaw, namlalo po siyang sabunutan na iiling-giling siya ng iwan nito matapos manduhan na magbihis. Nanginginig ang kanyang kamay nang pulutin ng isang sopot na hinagis ng kanyang ama at iyon nga daw ang isuot niya. Wala siyang nagawa na kumilos upang magbihis habang patuloy pa ring umiiyak. Lalo lamang siya ng hina na mapagmasdan ang sarili. Suot ang kakarampot na telang tumakip sa kanyang balingkinitang katawan. Hakaba maiksing damit na kanyang suot at iniluwa ang bukana ng kanyang bundok. Ang magagandang hita ay nakalitaw din at halos bumakat lahat ng mga nakatago sa kanya. Sa kabila nun, nahimigan niya ang sarili sa paghanga. Alam niyang pagkatapos ng gabing to, wala nang matitira sa kanya. Eto na lang kasi ang mayroon siya. Inay, sana buhay pa kayo ngayon para hindi nangyari sa akin ito. Puno ng kahukagan niyang bulong. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun ay bibitayin na siya o di kaya masisilya elektrika para bang ito na ang katapusan ng buhay niya. Napaigtad siya ng kalampagin ng pinto ng kanyang kwarto. Lumabas ka na dyan, Ali. Alis na tayo. Sigaw ng kanyang ama. Marahan siya kumilos at nag-aabola na naman ang kanyang mga luha. Yan, bay napakaganda mo naman pala anak kapag ganyan ang suot mo. Panigurado, limpak-limpak na salapi ang kikitain ko sa'yo. Nasisiya ang sabi ng kanyang ama habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Disco, kayo na pong bahala sa akin ngayong gabi. Piping-usan niya habang pasakay na sila ng taxi ng kanyang ama. Nandito na tayo. Marahas na napasingap si Ali nang pahablot siyang ibinaba ng ama sa taxi. Nasa harap sila ng isang mamahaling hotel. Marahil dito yung usapan ng ama at ng kausap itong si Mr. Kelio. Naluluha naman siyang tumitig rito. Itay, please, makawa naman kayo sa akin, ayoko. Sinikap niya magmakaawa rito, baka sakaling magbago yung isip nito at mahabag sa kanya. Anak siya at walang magulang na gusto mapasama ang sariling anak. Pero bakit tila naiiba ang kanyang ama? Ano bang ginawa niya masama rito para saktan siya ng ganito? Mas sumigpit na yun ang hawak nito sa kanya. Habang kinakladkad siya papasok ng hotel, hindi umobra ang kanyang pagmamakaawa rito. Kahit ang pagpupumiglas niya, hindi sapat para lang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ama. Sa labi pa lang ng hotel, may isang matabang lalaking sumalubong sa kanila ng kanyang ama na may malapad na misi, naka-business suit at may dalawang kasama na sa tansya niya, bodyguard na matabang lalaki. Mr. Kelio, siya ang anak ko. Ano sa tingin mo? Tuwang-tuwa ang kanyang ama habang kinikilabutang nakatitig rito. Kasalukuyan na kasi nitong pinag-aaralan ang hubog ng kanyang katawan. Kumabog ang kanyang dibdib sa matinding takot at nagsumiksik siya sa ama dahil ayaw nang ipakita sa lalaking ito ang kanyang katawan. Pero itinulak siya ng ama rito. Dagli din siyang hinawakan ng dalawang lalaking kasama ni Mr. Kelio sa magkabilang braso. Itay, ayoko. Huwag mong gawin sa akin to. Nagpupumiglas siya sa masakit na pagkakahawak ng dalawang lalaki sa magkabila niyang braso. Bumaba ng daliri ng mga ito, kaya lalo siya masasaktan. Sa halip na pakinggan siya ng ama, napangisi ito. Paano hindi? Inaabot na kayo ni Mr. Kelio ang isang makapal na sobre sa ama, at tingin niya ay pera ang laman ng sobring yun. Nagkamay pa ang dalawa bago siya balingan ng ama. Hilam ang mamatang tumitig siya rito. Ang sama niyo, itay. Isinusumpa ko kayo. Simula sa mga oras na wala na akong ama, wala kang awa. Masama kang ama. Habang nagpupumiglas, ay sigaw niya na pumuno sa buong labi ng hotel, pero hindi na siya nito pinakinggan. Hinila na siya papasok ng dalawang lalaki sa loob, ayon sa utos ni Mr. Kelio. Itay! Itay! Pagguhumiyaw ni Ali hanggang sa tuluyang maipasok ng dalawang lalaki sa loob ng elevator, habang ang ama nito masayang hinahalikan pa ang hawak na sobre, at ang nakabagbag damdaming sigaw ni Ali ay nakaagaw ng atensyon kay Adrian. Nandito kasi siya sa hotel upang makipag-meet kay Mr. Domingo na isa sa mga ka-business deal niya. Wala naman dapat siyang pakailam sa babae, subalit sa unang pagkakataon ay naantig ang damdamin niya sa eksena. Lalo na ang tinatawag nitong itay ay tila walang pakialam dito. Napasunod siya ng tingin sa babaeng piliti pinasok sa loob ng elevator. Naguhumiyaw ito. Kalaunan, tumunog ang kanyang cellphone. Oo nga pala, naroon siya para sa kanyang appointment. Nagkibit balikat na lang siya at sinagot ang tumatawag na si Mr. Domingo.
Tiyak nang naghihintay na ito sa kanya. Malaking pera ang binayad sa akin ni Mr. Baruch, kaya umayos ka. Sabi kay Ali ni Mr. Kialyo. Mga hayop kayo, wala kayong kasing sama. Hiyaw ni Ali na nagpupumiglas pa rin sa dalawang lalaki na kahawak sa kanya. Bigla na lang siyang ipnasok ng mga ito sa isang silid nang marating nila may 7 palapag ng hotel at tiniwan. Ngayon, wala na siyang kawala pa. Ito na ang kanyang katapusan. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan habang inilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Isang lalaki ang nakita niya nasa ibabaw ng kama na tila ba kanina pa naghihintay sa kanya. Miising asong nakita niya rito habang nakatingin sa kanyang kabuuan. "Come here, beautiful," ang sabi nito sa nakakatakot na boses. Nagsimula itong tumayo sa kama. Siya naman nanatiling nakatayok malapit sa pinto at nagpaplano sa gagawing pagtakas. Tay muna siya bago ito magtagumpay sa masama nitong plano. Lalo siyang nahintakutan nang ito'y lumapit. Sa tansya niya, mas matanda pa ito sa kanyang ama. Pero dahil mayaman, napapanatili nito ang magandang katawan at aura. Gaano man kalaki ang nilabas itong pera para maangkin siya. Hindi siya papayag na makuha nito. Umatras siya nang sa tingin niya ay malapit na ito sa kanya. Pero nagsukol siya ng pintuan. Nangatog ang kanyang mga tuhod. Nang umangat ang kamay nito at tumaplos sa kanyang mukha ang dalawang daliri nito. Kinilabutan siya sa takot. "You're damn beautiful woman." Bumulong ito sa kanya. "I like your innocence eyes staring at me that way. I want you to be mine, all mine." Dagdag pa nito, nahigit niya ang paghinga habang pinaplano kung paano makakatakas sa silid na yun nang makitang palapit na ang mukha ng estrangherong lalaki. Ubod lakas ng tinuhod ang balls nito. Sinamantala niya na rin ang pagkakataong lumabas ng silid upang makatakas habang nakaluhod pa ang lalaki at namimilipit sa sakit na sapo ang harapan. "Sorry po." Nagawa niya pang mag-sorry sa lalaki. Alam naman na kasing wala itong kasalanan. Ang kaso, hindi talaga siya bayaran at hindi nga pinangarap na isuko ang kaban sa isang gurang. Gusto niyang ibigay ang lahat sa lalaking magpapatibok ng kanyang puso at makakasama habang buhay. Pagbukas ng pintuan, kumaripas agad siya ng takbo. Sagdan ang alam sa dumaan upang makita kung sakaling sundan siya ng matanda. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang tumatakbo sa takot na habulin siya ng lalaki. Palinga-linga siya habang kibilis sa tumakbo. Buong pasasalamat niya nang makalabas siya ng hotel. Agad siyang nagpara ng taxi na hindi alam kung saan pupunta. Magulo ang utak niya. Takot na takot siya hanggang ngayon. Wala rin siyang balak na umuwi sa kanila. Ang nais na lang niyang gawin na yun, makatakas sa mga taong masasama ang loob na gustong pagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Laking pasasalamat niya at hindi pa rin siya pinababayaan ng nasa itaas. "Miss, kanina pa tayo paikot-ikot. Saan ba talaga ang punta mo?" Nagkakamot ng ulo ang taxi driver na tanong kay Ali. "Kuya driver, pwedeng dalhin mo ko sa lugar na malayo dito sa Maynila? Yung hindi ako mahabol ng ama ko." Bakas pa rin ang takot at pag-aalala sa boses ng dalaga. Tila maiiyak na siya ngayon at nagmamakaawa sa driver. Napatingin ito sa kanya sa pamamagitan ng view mirror. "Kayo talaga mga kabataan na pagalitan ng nanama, tampo na kagad. O siya, iatid na kita sa kalapit na isla. Boundary na kasi ako ining." Iiling-giling ito at napipilitan. Hindi na siya kumibo sa sinabi ng driver. Hindi naman dahil lang yun sa tampo, kundi gusto na talagang matakasan ng ama dahil paniguradong ibabalik siya nito sa lalaking nakabili sa kanya. Isinumpa niya na wala siyang pakailam sa ama, kaya magkanya-kanya na sila. Bahala na siya sa buhay niya at bahala na rin ito sa sarili. "Hanggang dito na lang ako inin. Maraming kwarto dyan sa resort na yan. Pwede ka mag-overnight." Matapos ang 2.5 oras na biyahe, binaba siya ng driver sa isang sikat na resort na kalapit lang sa Maynila. Palibasa hindi siya gala, kaya hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon. Kinuha niya ang maliit na sling bag na nakasukbit pa rin sa kanya. Maliban sa wallet at cellphone, wala na siyang iba pang nadala. Pasalamat na lang siya at bagong sahod niya, kaya may 4,000 sa kanyang wallet. Binigay niya ng 500 ng driver ng taxi, kahit ipinatipilitan pa nitong 600 ng singil. Sa ngayon, magtitipid muna siya. Mabutit hindi na't pumilit si kuya driver at tumalis na lang. Siya naman ay pumasok sa loob ng Fontamillas Resort. Kumuha siya ng isang silid na pwede niyang pagpahingahan.
Bukas, maghanap siya ng trabaho. Kahit saan, basta may mapasukan lamang. Hindi naman siya pwedeng pumasok sa dating niyang trabaho. Tiyak, malalaman iyon ng kanyang ama. Malalim na ang gabi na maisipan ni Ali na magtungo sa gilid ng dalampasigan upang magpahangin dahil hindi pa naman siya dalawin ng antok. Marahil sa dami nag-aalimpuyo sa kanyang isipan. Tumutulong ngayon ang kanyang mga luha na maalala na naman ang kalupitan ng kanyang ama sa kanya. Hindi naman talaga niya gustong iwan ng ama dahil maliban sa kanya. Wala na itong ibang pamilya. Kung meron man ay nasa probinsya ang kanyang tiya Parting na kapatid ng kanyang ama. Pero pinalis na kagad ang kanyang mga luha dahil hindi dapat tiyakan ang mangyari sa kanya. Bagkos, dapat niya pang ipagpasalamat yun dahil natapos na ang pagiging alipin niya sa ama. Matagal na itong walang pakialam sa kanya at hindi na-appreciate ang kanyang pagsasakripisyo. Nahinto siya sa pag-aaral upang magtrabaho para lamang matustusan ito. Pero sa kabila ng lahat, ganito pa yung isusukli nito sa kanya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam at nagkabulan na naman ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Muli niya itong pinalis at tumayo mula sa kinauupo ang buhanginan, tsaka tinumbok ang daan patungo sa isang maliit na beer house mismo sa loob ng malawak na resort, tahimik na mas sa loob ng minibar. Hindi iyon tulad ng bar sa Maynila na maingay at may magaslaw na tugtugin. Dito, ilan lang ang tao at talas 2 staff lang ang nasa loob nun. Good evening, ma'am. Magala ang bartender nang batiin siya saktong pagpasok ni sa loob. Mabaitan ni tinito sa kanya, cute ito at matangkad dahil tinititigan niyang lalaki. May beer ba kayo rito? Tanong niya sa lalaki. Hindi siya sigurado kung tama ba yung order niya sa pasosyal na lugar na iyon, pero iyon na alam niyang pwedeng makalasing sa kanya. Nagulat naman si Adrian sa kakapasok lang sa bar at masulya pa ng isang babae na umiinom ng beer mag-isa sa isang mesa. Ito rin ang babae nakita niya sa hotel kaninang umaga at hindi nga inaasahang makikita ito sa resort. Dito kasi siya dumiretso pagkagaling niya sa pakikipag-meeting kanina kay Mr. Domingo. Sir, nakakadalawang bote na huyan. Ani June sa kanya na siyang nagbigay ng alak sa dalaga. Hindi siya makakibo habang nakatitig sa babae. Bakit ba ginugulo nito ang kanyang isip? Kanina hindi siya mapalagay sa meeting nila ni Mr. Domingo sa pag-aalala rito. Pakiramdam niya talaga may hindi magandang nangyayari kanina sa babae. Pero dahil hindi naman niya ito kilala at wala dapat siyang pakailam sa babae, kaya pilit nang inignorang ko to ba? Pero heto sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya rin naasahang makikita na naman ito muli dito mismo sa loob ng kanyang resort. Nahuli niya ang sariling pinagmamasdan nito na naupo sa harap ng counter. Nag-order din siya ng alak kay June. Kahit na wala siyang balak uminom, naroon lamang siya upang i-check ang minibar. Lumapit siya rito at tumupo ng tahimik sa harapan nito. Napansin siya ng babae, kaya nagamat ito ng tingin at nagtama ang mga mata nila. Marahil sa nainom, kaya namumungay ang mga mata ng babae. Pero iba ang dating sa kanya. Hay, speechless siya at hindi alam ang sasabihin dito. Sa dami ng babae na kandara pa sa kanya, nilamang ata siya na umid sa isang to. Tila hindi pa siya napansin na tumayo. Halatang wala nang laman ng 2 bote ng bira at hindi na rin tuwid ang paglalakad nito. Napasunod siya sa problemadong babae. Ba't ba ito nangyayari sa kanya? Miss, ihahatid na kita. Malaki ang akbang na hinabol ito sa pag-aalala. Nang mapasuray ang babae, ang bilis na itong nahawakan sa braso at tinalalayan sa bewang upang makatayo ng tuwid. Tila wala itong lakas na isinampay niya sa kanyang balikat ang isang braso ng babae. Bitawan mo ko. Sino ka ba? Halos pabulong lamang iyon. Dama niya rin ang pagpupumiglas ng babae bago lumuwengay ang ulo nito sa dibdib niya. Patunay na nakatulog ito sa kanyang bisig. Wala siyang choice kundi dalhin ito sa silid niya. Habang pinagmamasdan ni Adrian ang babae sa kanyang silid, hindi niya maiwasang makadama ng kakaiba. Mahimbing na itong tulog at bahagya pang nakawang ang mga labi. Pinagsawaan niya itong titigan sa mukha hanggang sa bumaba ang titig niya sa braso nito. Wala sa sariling nahaplos niyon. May nakikita kasi siyang tila pasa mula sa mga palad. Naalala niya na naman kanina ang nakita sa hotel habang kinakalat ka dito patungo sa elevator. Ito din kaya ang dahilan kaya nagpakalasing ang babae. Naramdaman niya ang kakaibang init na nagpabuhay sa kanyang natutulog na kalamnan. Napapalinok siya sa sariling daway habang mas lalong bumababa ang palad niya sa paghaplos sa babae.
Naintulam siya saglit nang tumunog ang kanyang cellphone. Maingat siyang tumayo mula sa gilid ng kama at sinagot ang kasintahang tumatawag sa kanya. Nasa Davao ito ngayon para sa isang business trip. Kapwa sila panganay ni Jubel, kaya nasa kanila nakataong lahat ng responsibilidad sa negosyo. Dahil dito, pareho silang busy sa isa't isa. May plano na silang magpakasal, pero dahil sumabay pang nasa hospital ang ama nito, ay naudlot yun. Ipinagpaliban muna nila. Gusto niya nang lumagay sa tahimik at magkaroon ng anak. Sa edad niyang 33, wala nang ibang hiningi sa kanyang ina kundi ang mga apo. Ang kaso, marami pang dapat unahin si Jubel kesa sa kanya. Sawa na siya sa palipat-lipat ng kasintahan at gusto niya lumagay na sa iisang lugar. Matapos sa mahigit 50 minutes nilang pag-uusap ng nobya, bumalik siya sa kanyang silid. Nagpaalam na ito sa kanya na mag-i-stay pa ng isang linggo ron. Hindi nga niya alam kung ba't ang bilis niyang pumayag. Hindi naman kaya dahil yan sa babaeng nasa kanyang silid niyon. Nagulat siya pagbalik sa silid na wala na ito sa higaan. Imposibleng lumabas ito nang hindi niya namamalayan. Tiyak niya mapapansin ito kaagad dahil nasa labas lang naman siya ng pintuan. Nang marinig ang lagaslas ng tubig sa banyo, nakahinga na siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakayuko sa singkang babae at nagduduwal. Hindi siya nagkalahang lumapit at ito'y tulungan. Hinagod sa likod at binigyan ng tissue. Why do you have to get drunk kung hindi mo kaya? Come on, let me help you. Akma sana niya itong mahawakan nang tabigin siya ng babae. Alis, hindi kita kailangan. Sigaw nito sa lasing na boses. Nakadama siya ng inis. Siya na nga itong concerned. Ito pa ang galit. I am the one who care about you right now. Kahit hindi kita kilala. So please, makisama ka naman. Napamura siya nang itulak nito. Wala akong tiwala sa inyo mga lalaki. Pagkasabi noon, nagpahid sa mukha gamit ang tissue tsaka siya iniwan. Pasuray nitong tinuwa ang pinto na binangga muna ang pader bago tuluyang nakalabas ng banyo. Sa pag-aalala, dagli siyang sumunod. I have nothing bad intentions toward you, miss. I'm just worried. Please stay and take a rest even just for a moment. Kahit hanggang sa mawala lang ang kalasingan mo. Hinarangan niya ito sa pinto para lamang hindi makalabas. Habang nagpapaliwanag, hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit siya nag-aalala rito ng sobra hindi niya na ito kakilala. Pero tila walang narinig ang babae at tinawi siya na nagpumilit tumabas sa kanyang silid habang siya naman pinipigilan ito. Ano bang pakialam mo sa akin? Hindi nga kita kilala. Palabasin mo ko rito. Halos mag-hysterical ang boses ng babae at sa hindi sinasadya ay nabuwal ito. Sa pag-aalala, kinabig niya ang babae upang mapigilan ang pagbagsak nito sa sahig. Ang kaso, nagpumiglas ito kaya silang dalawa ang tuluyang nabuwal. Aray, react nang napailalim niya habang napapangiwi sa sakit. Mabuti na lang at naituko niya ang isang braso at nasa po na yung ulo nito bago sila tuluyang bumagsak. Alam niyang hindi ito ganoong nasaktan. I'm sorry, are you okay? Bigla siyang na-conscious sa ayos nilang dalawa. Nakapatong siya rito at halos dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila at nararamdaman niyang nabuhay ang dugo niya at nangangatog ang kalamnan niya sa pagnanais na ang kininang mapupulang labi nitong gahibla na lang ang pagitan sa kanya. Dama niya ang mainit nitong hininga. Nananatiling nakatitig sa kanya ang inosenteng tumamata na walang kakurap-kurap. Dahil dito, lalong nag-init ang kanyang pakiramdam. Unti-unting nawawala siya sa sarili na marahang gumalaw ang isang palad. Hinaplos niya ang kabilang bahagi nito. Promise, I won't hurt you. Bulong ng lalaki kay Ali na namamaus itong boses. Hindi makagalaw lalo na ang dalaga dahil para siyang naparilisa sa pagkakadagan mula sa mainit nitong katawan. Kanina nakadama siya ng takot rito, pero ngayong magkatitigan sila, para siyang naihibang sa mabango nitong hininga na tumatama sa mukha niya. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin kung bakit unti-unting nawala ang takot niya at napalitan ng kakaibang excitement. Hindi niya mawari kung ano, pero parang nilipad lahat ng mga alalahanin niya na maikulong siya sa mabisig nito. Ang titig ng lalaking sasabing maging panatig siya dahil sa napakagwapo nito kaya ganoon. Ilang sandali pa, nagsugpong ang mga titig nila habang nararamdaman niyang hinahaplos ng lalaki ang kabilang pisngi niya na nagsasabing kumalma siya at kasunod noon, naramdaman niya ang kakaibang init ng labi nitong dumampi sa kanya.
Para siyang nalito sa kakaibang pakiramdam, nananabik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Basta napasigok na lang siya ng kalaunan, ay naging mapangahas ang labi nito. Ang kaninang isang palad na nasa pisngi niya, bumaba sa kanyang bewang at tumakaplos sa bahaging yun. Pakiwari niya, nakalutang na siya sa alapaap na mga sandaling yun. Nahiling niya na lang na kung sana sa magandang panaginip siya, wag na sana siyang magising pa. Nakadama man siya ng kirot, nang tuluyan itong angkinin, ay wala naman siyang pinagsisisihan. Bagkus pagkatapos nawon, pakiramdam niya nakarating sila ng lalaking ito sa lugar na paraiso, isang lugar na tanging sila lang ang nakakaalam. Kinabukasan, dama ni Ali ang nananakit na katawan pagbangon niya, maging ang pinakagitnang bahagi ng kanyang pagkababae ay makirot. Wala na siyang katabi sa higaan, nakabarit ang kanyang hubad na katawan ng puting kumot. Marahan siyang tumayo upang hanapin ang kanyang mga damit. Sa kalasingan, naibigay niya ang kaban sa lalaking ni pangalan ay hindi niya kilala. No kaya yun, basta nalam siyang buka kakagabi, samantalang buong buhay niya. Wala siyang ginawa kundi ingatan ng sariling kaban para ialay sa lalaking kanyang mamahalin at gustong makasama habang buhay. Pero heto sa isang iglap, waleya. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at may nakita siyang bulaklak sa ibabaw ng mesa. May nakaipit na card sa flower at may nakasulat na "To the most beautiful woman in my eyes." Napapitlag ang puso niya nang mabasa ang pangalan ng lalaki na nasa baba ng message. Adrian Pontamillas. Naibulalas niya. Napasingap siya sa isang alalahanin. Naalala na ko si kahapon ng malaking placard na may nakalagay na Pontamillas Resort. So ibig sabihin nun, si Adrian ang may-ari ng resort na to. Nagmamadali siyang tumayo at isa-isang sinuot ang nagkalat na saplot sa sahig. Dali-dali din siyang lumabas ng silid ni Adrian, pero nakasalubong niya ang isang staff ng resort. Naka-uniform ito ng all blue na may collar na white at sakay ng bahagi ng dibdib. Nakasulat ang pangalan ng resort. "Good morning, ma'am. Mr. Fontamillas is on the meeting right now. Pwede niyo po siyang hintayin sa kwarto." Itinito sa kanya na may paggalang. Awkward naman siyang umiti din, pero tumalilis ng alis matapos ito mag-excuse sa kanya. Tinawa niya ang kanyang cottage, bit-bit ang sling bag na nag-check-out, tsaka walang lingon na umalis sa resort na yun. Hindi nga alam kung saan siya pupunta ngayon habang naglalakad. Sa gilid ng kalsada, nagmistula siyang naliligaw na tupa sa lugar na yun, wala sa sariling naglalakad, nang may marinig na nag-buzzer mula sa kanilang likuran. "Miss," tawag ng boses na lalaki na nakadungaw sa kanya na nag-buzzer sa kanyang likuran. Kinunutan niya ito ng noo dahil hindi nakilala ang lalaking iyon. Marahil, galing di sa resort, napilitan siyang huminto sa paglalakad. Dahil hinarang sa daan niya ang sasakyan at ngayon, pababa na ang mistisong lalaki. Guwapo, may matangos na ilong, pero bakit walang dating sa kanya? Mas guwapo pa rin si Adrian, napailing siya sa laman ng isip dahil tumatak sa buong sistema niya ang muka ng lalaking nakagalaw sa kanya. "Hi, I'm Archer." Pagkalapit ng lalaki sa kanya, naglahad ito ng kamay, may matamis itong ngiti. Napatingin siya sa kamay ng lalaki pero wala siyang balak na abutin yun at tila napahiya naman ng lalaki at kinabot na lang sa bato. Ganto na lang, medyo masakit ang sikat ng araw. Get in the car and I'll take you where you're going." Lahad nito sa sasakyan nakaparada dahil sa kanyang unahin. Mukhang mabenta siya sa mga gwapong lalaki dahil nakasuot siya ng maluwang na damit. Napatunayan niya iyon kagabi kay Adrian. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay may naitatago naman talaga siyang ganda, kaya nga gusto siyang gawing negosyo ng kanyang ama. Tataaminin niya sa sariling, kailangan niya maging praktikal at ibaba ang pride. Wala siyang ibang mapupuntahin. Ano pa ba yung iniinarte nga hindi naman na siya barhin kasi nga nagpadala siya sa lalaking kasama kagabi. Heist, napabuntong hininga siya. "Ano, let's go?" Sinilip ng lalaki na kaniti ang mukha niya, kaya napilitan siyang sumakay. Baka si Archer na ang makakatulong sa kanya upang makapagtago sa kanyang ama. Hindi naman siya pwedeng mag-take advantage sa nangyari sa kanila ni Adrian. Nagkataon lang na nakahangot ito sa resort na iyon kahapon kasama ang mga kaibigan. At tayo nga kay Archer, pabalik na ito ng Maynila sa araw ding iyon nang madaan na siya naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi na rin siya nagdalang hiyang sabihin sa lalaking kailangan niya ng trabaho at tamang-tama naman at naghahanap ang lalaki ng assistant secretary sa opisina. Panayang tanggi niya dahil sa totoo lang, wala naman siyang experience sa ganong klaseng trabaho. Pero sinabi ng lalaki na si Sally na daw ang bahala sa kanya mag-training. Si Sally ang secretary nito. Tingin niya,
Naawa lang sa kanyang lalaki nang sabihin niyang wala na siyang pamilya. Yun naman kasi ang totoo, simula nang ibenta siya ng ama para sa kanya, nag-iisa na lang siya. Are you sure, Maima? Napabuntong hininga si Adrian sa sinabi nitong nag-check out na ang babaeng kasama niya kagabi sa resort. Tanging pangalan lang nito ang kanyang alam. Yes, sir. Tango ng babaeng nakasign sa information desk. Wala bang number yun na iwan? Tangong ulit niyang tanong kay Maima. Umiling-giling ito. Sana pala, hindi niya na ito iniwan pa kanina. Buong makala niya, madadatnan ito sa kanyang silid, pero nagkamali siya. Wala na ito doon pagbalik niya, at ganoon na lamang ang kanyang panilumo. Sa naman niya ito hahanapin ngayon, hindi tuloy siya mapalagay. Nagmamadali niyang tinuwa ang sasakyan upang lumuwas ng Maynila at ipapahanap niyang babae. May pananagutan siya rito, lalo na at may namagitan sa kanila. Ali, magpakita ka sa akin? Balong niya habang nagbabiyahe. Hindi nga na. Kanina pa nagbavibrate ang kanyang cellphone at tumatawag ang kanyang kusintahan. Where have you been, son? Jubal called me that you are ignoring her call. Nag-away ba kayo? Sinalubong kagad siya ng kanyang nag-aalalang ina. Tsaka lamang niya na-check ang kanyang cellphone. Sorry ma'am, but I was driving. Tatawagan ko na lang siya. Pagdadahilan niya. Matapos sumaliksay na, iniwan niya na ito sa sala at pumatik na sa kanyang kwarto. Ngunit pagpasok sa silid, hindi si Jubel ang kanyang tinawagan, kundi ang kaibigang si Jarex. Kailangan niya ng taong maasahan upang hanapin si Ali at alam niya matutulungan siya nito. Kailangan niya makita at makausap si Ali sa hindi niya alam na rason. Ang gusto niya lang, manatili ito sa tabi niya. Paano na? Kinakabahang bulong ni Ali nang nanghina pagkakita sa result ng kanyang pregnancy test. 2 months matapos ang naganap sa kanila ni Adrian, napapansin niyang dili ang menstruation niya. Bukod doon, nadadat na siya ni Sally sa office na kung hindi natutulog ay nakikriving at bilang si Archer ang kanyang boss, wala lamang iyon sa lalaki, ito pa nga ang nagbibigay ng mga gusto niyang pagkain. Girl, may I ask you something? Wika sa kanya ni Sally isang araw. Halos magkatabi lang ang cubicle nila, nasa kabilang dulo ang table nito at ang sa kanya naman ay sa kabilang dulo. Mabait si Sally, kaya nga ang bilis silang magkasundo, lalo na noong nasa training siya bilang assistant. Amin naman yun, lingon niya rito. Kayo ba ni Sir Archer? Nakanisin itong tanong. Ha? Naikinakunot ng kanyang noo. Napaisip siya kung bakit nito naitanong. Noong una siyang dinala ni Archer sa office na iyon, iba na ang tingin ni Sally sa kanila. Sabi nga nito minsan, bagay silang dalawa. Ang kaso sa tingin naman niya, hindi pwedeng maging sila ni Archer, lalo na at may lalaki nakakuha ng kanyang damdamin. Di kasi feeling ko, buntis ka girl. Feeling ko lang naman Nasabi nito sa kanya na tahimik siya at nakapag-isip sa sinabi ni Sally. Ito rin ang dahilan kaya nagpiti siya, lalo at delay na rin siya. At hindi nga na inaasahang magbubunga ang minsan nangyari sa kanila ni Adrian. Makailang segundo din siyang nanatili sa loob ng banyo habang problemadong tinititigan ang dalawang kulay pulang guhit sa piti. Nag-aalala siya ngayon kung paano bubuhay ng kanyang anak. Nang maalala si Adrian, dali-dali siyang lumabas ng banyo matapos itapon ng piti. Babuti't wala pa si Sally sa office dahil maaga pa yun. Kasabay niyang pumasok si Archer pero nakita niyang abala ito sa sariling mesa. Binuksan niya ang computer na nasa pwesto niya, tsaka tinipa ang buong pangalan ni Adrian. Kumabog pa na malakas ang dibdib matapos bumulaga sa kanyang harapan ang napakagwapong larawan ng lalaki. Nahigit niya pa ang paghinga na parang hinaplos ang puso niya pagkakita rito. Ganoon ang epekto nito sa kanya kahit nasa larawan lang ang lalaki. Pakiramdam niya na miss niya lalaki. Binuksan niya ang isang article tungkol kay Adrian at doon nabasa ng engaged na ito sa isang nagngangalang Jubela. Tila nang hina siya sa nabasa at nawalan ng interes sabihin pa kay Adrian ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ayaw niya makigulo pa sa dalawa, kaya ililihim na lamang niya siguro ang lahat dito. Tahimik niyang pinatay ang computer at tulalang napatingin sa malayo. Something wrong? Kanina ka pa tahimik. Puna ni Archer habang pauwi na sila. Hapon na iyon at nasa loob sila ng sasakyan o kuna namlay siya sa dalawang nalaman. Una, buntis siya. Pangalawa, ikakasal na ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Pakiramdam niya, may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ngayon. Ibibigay na lang niya ang kanyang sarili sa isang lalaking ikakasal na. Nagkamali siya.
Nagpatangay siya sa kakaibang damdamin. Sa halip na sagutin si Arthur, naglandas sa mga luha niya. Lalo kasing lumala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Parang piniga ang kanyang puso. Bakit ganoon? Nasaktan siya na malamang ikakasal na si Adrian. Alam naman niya sa sariling wala itong interes sa kanya. Wala rin naman siyang balak mangkabul. Ang kaso, paano na ngayon kung kailangan ng ama ng anak niya? Wala rin naman palang pagkakaibang kinisad na kanyang buhay ngayon. Natakasan nga niya yung ama, pero ganito rin yung inabot niya. Mabilis itinabi ni Arthur ang sasakyan dahil sa pag-aalala. Wait, may sinabi ba akong masama? Pagtataka ni Arthur, bigla to ritong nagkalala sa kanya dahil sa pag-iyak. Mapait siyang umiti, tsaka nagpahid ng luha. Wala, Arthur. Gusto ko lang magpasalamat kasi nandyan ka. Pagsisinungaling niya, umiti ito, tsaka hinawakan ng kanyang palad. Don't say that, Ali. You don't know how happy I am since you came. And I do this because I love you. Pahayag nito na nakaniti. Naparinok siya ng halikan nito ang kanyang mga palad. Pakiramdam niya, lalo siyang nagkaroon ng problema. Arthur, sorry ha, kasi baka kailangan ko na umalis sa pudar mo. Bawi niya sa kanyang kamay na hawak nito. Ayaw niyang isipin ng parents nito na homewrecker siya. Kilala ang pamilya ng binata at ayaw niyang mawasak ang pamilyang iyon dahil lamang sa kanya. Kapag nalaman ng mga magulang nito na nagdadalang tao siya mula sa ibang lalaki, lalabas, ginamit niya lang si Arthur, kaya mas makakabuting umalis na lang siya. But why? Dama niyang naluloko tito sa kanyang sinabi. Kailangan ako ng tiyahin ko sa Bicol. Wala kasi siyang ibang kasama at may edad na rin. Palisot niya, kahit ang totoo, may mga anak din naman ng tiyahin na nakakasama nito. Pero ito lang ang alam niyang paraan upang makalis sa pudar ng lalaki. Ayaw man niyang gawin dahil sa magandang trabaho. Pero babalik na lang siya kapag namanak na siya. Baka sakaling tanggapin pa ulit siya ni Arthur. Saglit na tigilan ang binata na hindi makapagsalita at nanatiling nakatitig sa kanya. Kalaunan, umiling ito't sinabing gagawa ng paraan ang problema niya, wag lamang siya umalis. Subalit nagpumilit siya at nangakong babalik pagkalipas ng mga ilang buwan. Sa huli ay pumayag na lamang din ito sa kanyang plano. Nagpumilit pang hihatid siya sa Bicol, pero tumanggi siya dahil nga gusto niya masilayan si Adrian sa kahit sa huling pagkakataon. What's going on, Adrian? Why do you seem out of your mind when you're with me? Buong hinanakit na tanong ni Jubel kay Adrian habang nasa isang restaurant sila para sa kanilang dinner date. Siya ang nagaya sa kasintahan ng gabing yun. Subalit biglang nag-message sa kanya si Jarex. Ayon rito, alam na ng lalaki kung nasaan si Ali. Na-excite lang siyang makita ang babae kaya naman gusto niyang i-cancel ang dinner date nila ng nobya. Hindi nga lang niya may paliwanag kay Jubel kung bakit. Alam niyang hindi siya nito mauunawaan, pero halos 2 buwan na siyang inaasam na makita si Ali. Ayaw niyang paligpasin ang pagkakataong yun. Kaya heto, nagmamarakolyo ang babae. Marahan niya itong hinawakan sa isang braso upang akain palabas ng restaurant dahil nakaagaw na sila ng pansin sa iba't ang mga customer. Jubel, please calm down. Kalmado niyang saad. Habang patuloy ito hinihila palabas ng restaurant na lalong ikinagalit ng babae. Nagpumiglas ito pero hindi niya natimigilan hanggat hindi siya nadadala sa labas. How can I be calm, Adrian? If I feel something has changed. Tinitigan siya nito na marigine. Tell me, do you still love me? Naluluhan itong tanong sa kanya. Narinig niya muling tumunog ang kanyang cellphone kaya doon na natuon ang kanyang atensyon sa halip na sagutin ang tanong ni Jubel. Nagpadala na muli si Jarex na mensahe kung saang address matatagpuan si Ali. I'm sorry, Jubel, but I have to go. I call you later. Hindi nga nainintay ang tugon ng babae at nagmamadali itong iniwan na sumakay ng kanyang kotse at walang lingon na pinaharurot yun. Pupuntahan niya si Ali. Naiwan namang naiiyak si Jubel. Agad tinawagan ni Jubel ang nobyo habang hindi pa ito nakakalayo ng lubusan. Nararamdaman niya may nagbago sa lalaki talos hindi niya na ito kilala. Simula nang dumating siya galing Davao at mapusponda ang kasal nila. Ibang Adrian na ang nakakusap niya. Wala na ang dating Adrian na mahal siya. Kailan pa siya nito tinalikuran kapag nasasaktan ng ganito? Adrian, come back here. I give you 5 minutes ko hindi, magpapakamatay ako. Pananakot niya nang iangat nito ang cellphone.
Hindi niya gagawin, pero gusto niya malaman kung may halaga pa ba siya sa nobyo, kung siya pa rin ba ang mahal nito. Sa tingin niya kasi, may pinag-aalayan nito ng oras at panahon at hindi siya makakapayag na basta na lamang itapo ng lalaki ang nasimulan nila. Nag-aalala naman si Adrian sa sinabi ni Jubel. Mahal niya ito at ayaw ni mawala sa kanyang babae, pero hindi niya may kakailang na bago ng kaunti ang damdamin niya para rito. Si Ali at ang namagitan sa kanilang dalawa ay napagkit sa isip niya. Hindi na mawala sa buong sistema niyang mukha nito ang pagnanaris na masilayan muli ang mukha ng babae. Pero nagdesisyon siyang balikan si Jubel. Kailangan niyang timbangin sa sarili kung mahal niya pa ba ito at kung hindi na. Sakali man, kailangan niyang kausapin si Jubel na may pananagutan na siya sa nagalaw na babae. Ipagpapabukas na muna niyang pagpunta sa address ng babae. Tuwang-tuwa namang yumakap si Jubel sa nobyo nang balikan siya nito. Iisa lang ang ibig sabihin nun, na mahalaga siya rito at hindi nito kaya mawala siya. I love you, Adrian. Usal niya habang yakap ito. Naramdaman niyang hinaplos ni Adrian ang buhok niya at kumalis sa pagkakayakap niya. Walang tugon na inakay siya patungo sa loob ng sasakyan. Let's go home. Sa bahay na lang tayo kumain. Sabi ni Adrian na inahalalayan ito pasakin ng kanyang kotse. Mik namang sumakay ang babae. Malungkot ang maganda nito mukha at hindi man niya aminin. Siya ang may gawa noon kung paano na bago ang damdamin niya. Para dito ay hindi nga lama. Dinala niya ang babae sa kanilang bahay sa halip na sa unit niya. Dati kapag gusto niya masolo ang babae, dinadala na ito sa lugar niya. Pero ngayon, sa bahay ng parents na ito dinala at doon sila nag-dinner. Tahimik siya habang lumilipad ang isipan kay Ali. Hindi niya na maintindihan ko ano mga sinasabi ni Jubel. Dinig na itong kinakausap siya tungkol sa naudlot nilang kasal. Pero wala doon ang kanyang focus, kundi sa panghinayan na sana, nasa harapan niya na si Ali. Are you listening to me, Adrian? Hanggang sa nagtampo na naman ang tono nitong tanong, sinulyapan niya ito, tapos sa sila mag-dinner, na wala sa pagkain ng atensyon niya maging kay Jubel. Iaatig na kita. Tani na isagot niya. No, I want to stay with you for a second to talk about our impending marriage. Maybe we need to continue our plan for the wedding? Sensalan to sa sinasabi niya. Okay, pero marami tayong pagkakataon para pag-usapan yan. Then let's talk about this right now, Adrian. Giit nito sa kanya. Napabukas siya ng hangin na nagtitimpi. Kasalanan niya naman to kung bakit hindi niya muna tinapos ang pakikipagrelasyon sa iba bago siya pumasok sa isa pang relasyon. Tingin niya lang, may relasyon na sila ni Ali matapos may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi siya lasing sa mga sandaling inangkin niya si Ali at hindi niya ginalawang babae dahil kinailangan ng katawan niya. Kung hindi, may kuanong damdamin siya umusbong para rito at nahihirapan siya ngayon sa relasyon niya kay Jubel. Naguguluhan na hindi niya maunawaan. Gusto niya itong hiwalayan pero hindi naman niya kaya masaktan ng babae. Please, Jubel, let's talk about it some other time. Pagod ako, gusto kong magpahinga. Pag susumamo niya, umiiwas siyang pag-usapan. Iyon ang totoo. At para hindi na makaamal pa ang babae, dinala niya na ito sa kotse upang ihatid. Nakita na naman yung sumama ang loob ng babae. Pagdating niya, tinanaw niya pa ito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Inaya siyang tumuloy pero tumanggi siya kahit na dati ginagawa niya ron. Di na nga niya kinakamusta ang kalagayan naman ni Jubel na magpangga ngayon ay nasa ospital. Nagmamadali niyang pinasibad ang sasakyan upang umuwi na. Bukas na umaga, balak nang tumuwin si Ali. Ayaw naman niyang abalahin ito sa ganong oras. Kinabukasan, makagang gumising si Ali para sa kanyang pag-alis. Nakaimpake na siya kagabi at nakapagpaalam na rin sa ina ni Arthur. Ang dad kasi nito nasa ibang bansa para sa trabaho. Nagtataka man, pinayagan siya ni Mr. Fratello. Hindi niya makakalimutan ang pamilyang kumapkup sa kanya na hindi niya akalain na may mabubuti pa palang taong katulad ni Arthur at ng pamilya nito. Matapos magbihis, lumabas na siya ng kanyang kwarto. May dala siyang pera pamasahe sa mahigit 2 buwan niyang pagtatrabaho bilang assistant ni Arthur. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Riha? Nadatnan niya ang ina ni Arthur sa sala. Opo, ma'am. Dakaniting ang tugon at pinasigla niya pa ang kanyang boses. Tinawan siya nito't ninitian. Maaga umalis si Arthur patungo opisina. Maybe he doesn't want to see you leave. But Iha, the door is open for you always. Kapag gusto mong bumalik, nandito lang kami ya. Iyakap siya nito na may kasamang hagod sa likod. Sana may mangyak-niyak. Nag-usap pa sila ni Arthur kagabi
Ang totoo, nakiusap itong huwag na siyang umalis. Matapos itong ipagtapat sa kanya na mahal siya, baka tuluyan na siyang hindi magpakita. Dahil hindi niya matutugunan ang pagmamahal itong yun, natagpuan na lang niya ang sariling sakay ng isang taxi upang magpatid sa bahay ni na Adrian. Kung paano nakuha ang address nito, yun ay dahil nakalagay ang location nito sa article ng lalaki. Tahimik siya na marating ang lugar, namamangha pa siyang nakatingala sa mataas na gate ng mga Pontamillas. Hindi pa na basta-basta ang lalaki na kasama niya ng isang gabi. Nagulat pa siya nang bumukas ang gate. Hindi nito rin malaman kung paano ikukubli ang sarili, lalo na at nasa kalagitnaan siya. Isang puting sasakyan ang papalabas na nagbuzzer marahil ay siya'y nakita. Dali-dali siyang tumalikod upang ikubli ang sarili, ngunit nahinto siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Ali, is that you? Para siyang itinulos sa kinatatayuan nang malingon ng lalaking dahilan kung bakit naroon siya sa lugar na yun. Nakababa na ito ng sasakyan at mabilis ang hakbang na siya'y nilapitan. At least, natupad na ang kagustuhan masilayan man ng ito bago umuwi ng probinsya. Adrian, naguhumiyo ang damdaming bulong na isipan niya. Ito ang lalaking ama na kaning dinadala ngayon. Ang lalaking bumihag ng puso niya sa kauna-unahang pagkakataon. Patalikod na sana siya nang habulin ni Adrian na kinagulat ng hinawakan nito sa kanyang kamay at kunin ang bag at ngayon kasalukuyan na siyang isinasakay nito sa kotse. Let's talk about this, Ali, pero hindi dito. Narinig niyang sabi ni Adrian at dahil hawak ng lalaki ang kamay niya, hindi siya nakapagprotesta dahil sa init na nagmumula sa palad ng lalaki. Init na gumapang sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso kahit na alam niyang ang lalaking ito ay pagmamayari na ng iba at malapit na ito ikasala. May kasiyahan pa din siyang nararamdaman. Tama na sana sa kanina makita ito, pero bakit kinuha? Parang ayaw niya na mawala sa tabi nito. Tahimik siya habang nagmamaneho ang lalaking panay ang sulyap sa kanya. Nito, magdadalawang buwan na siyang hinahanap ni Adrian matapos nang iwan sa resort pagkatapos ng namagitan sa kanila. Hanggang sa into nito ang kotse sa tapat ng isang building, hindi nga alam kung nasaan sila. Pero nalula siya sa taas noon. Buhat-buhat nito ang bag niya. Nang bumaba sila ng kotse, may sumalubong kay Adrian na naka-uniform ng blue at nagsalute. Umiti lamang si Adrian at ibinigay rito ang susi ng sasakyan. Tsaka hawak na naman siya sa kamay na pumasok sila sa isang elevator. Wala siyang ideya kung saan siya nito dadalhin, pero ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib matapos silang pumasok sa isang silid at napakalawak noon. Ibinaba nito ang bag niya sa gilid ng kulay pula at mahabang sofa bago humarap sa kanya. Dumagundo ang dibdib niya na magtama ang mga mata nila. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan sa uri ng titig nito na nanunood sa kanyang kalamnan. Pasensya ka na, Adrian, kung naabala pa kita. Pero kasi ang totoo niyan, pauwi na sana ako ng probinsya. Gusto lang sana kitang makita. Hindi na siya nito hinayaang ituluyang sasabihin. Bagkus ay inisang hakbang siya ng lalaki upang sigilin ng halik sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang lumapat ang malambot at nag-aapoy nitong labi sa kanya. Kasabay na ikinulong siya nito sa mga bisig. Para siyang naparalisa sa kinatatayuan nang kasabay noon rumagasa ang init sa buo niyang katawan. Ang halik na una niyang natikman na tila mas matamis na yun. Hindi niya na kaya. Kay hirap makalimutan at kung paano siya ginupo sa init na yun. Nararamdaman na naman niya ngayon. I miss you, Ali. Sa kabila ng malalim at tuhaw na paggalik sa kaninang lalaki ay bulong nito na lalong nagbigay ng kakaibang init sa kanyang katawan. Kahit na alam niyang hindi na sa kanya si Adrian, ay nagpatangay pa rin siya sa kanyang damdamin. Nakalimot siya na wala sa sarili, hindi nakapagprotesta na maraan siya ritong buhatin na hindi pinaghihiwalay ang mga labi nila. Basta naramdaman na lang yung pumasok sila sa isa pang silid. At ngayon, maraan siyang inilalapag ng lalaki sa ibabaw ng malambot na kama. Adrian, bulaw ng kanyang isipan nang maramdaman ang buong bigat nito. Pakiramdam niya, bumaon siya sa malambot na higaan. Tanging tamis na lang ng mga labi ng lalaki ang nalalasahan niya. At sa nalilitong pakiramdam habang gumagapa ang mainit na palad ng lalaki sa kanyang katawan. Sa muli, naging marupok siya at tinayaang pakilaman ng lalaki ang katawan niya sa pangalawang pagkakataon na walang kasiguraduhan kung ano na nga bang magiging papel niya sa buhay ng lalaking ito. Naluluha siya sa kaligayahan habang napapatitig sa lalaki matapos ang mainit na tagpo. Walang sino mang kaya magpadama sa kanya ng kakaibang sayang iyon kundi ito lamang.
Para ito na himasmasang napatitig din sa luhaan niya mga mata. Pinahid nito yon. What's wrong? Pag-aalala ng lalaki? Adrian, paano ko pagkatapos ito? Ikakasal ka na. Tanong niya na hindi maiwasang lalong mapariyak. Natigilan ito saglit. Marahil nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Pero mabilis itong tinuyo ang maluhan niya. Sa pamamagitan ng manghalik na to. Sorry, if I can't control myself, hindi naman kita pababayaan, Ali. I need you in my life. Please, stay with me. Nagsusumamo nitong sabi, habang marahas siyang pinapaulanan ng halik sa pisngi, pababa sa kanyang labi. Hanggang ngayon, nananatili itong yakap siya. Pero hindi yun ang gusto niyo marinig mula kay Adrian. Gusto niya ng malinaw, kahit na alam niya na imposible. Feeling niya, kahit hindi pa ito nakakasal kay Jubel, magiging kabit ang papel niya rito. Sa bagay, ano nga bang laban niya sa kasintahan ito? Sigurado naman siya may pinag-aralan at mataas ang estado sa buhay ng babae, samantalang siya, isang patapon. Lalo siyang naliit sa sarili. Si Adrian na lang nagpapasay sa kanya ngayon. Magagawa niya pa ba itong talikuran? Napilitan siyang iwas si Adrian sa kama nang tumunog ang cellphone nitong nasa sala. Makailang beses pa munang inangkin ang labi niya bago tuluyang tumayo. Napapalinok siya habang nakasunod na mga mata sa hubad ng katawan ng lalaki. Proud pa itong humarap sa kanya habang nagsusuot ng saplot na kinindatan siya. Umarko ang puso niya. Gusto niya mapangiti nang tumalikod dito. Kinikilig siya. Hay, sino ba namang babae yung hindi hihiga sa harap ni Adrian? Angat nito. Sa lalaki ito lang ata siya pinaminigan na mahalaman sa tuwing magtatagpo ang titig nila. Kay Adrian niya lang naramdaman ang kakaibang klitis sa pakiramdam na hindi niya pa nadama kahit kailan. Tanging kay Adrian lang, ipinikit niya ang kanya mga mata nang makaramdam ng pagod hanggang sa hindi niya namamalayan na kaidip na pala siya. Adrian, nasan ka na? Kanina pa naghihintay mga investors mo. Galit na bungad sa kanya ng ina. Ito kasi ang tumatawag sa kanya. Napabuga ng hangin si Adrian at nawala sa isip niya ang bagay na yun pagkakita kay Ali kanina. Napasulyap siya sa kwartong kinaroroonan ng babae. Para sa kanya, ito na ang pinakamahalaga sa buhay niya. Okay mang papunta na, like lang ng kaunti. Bilisan mo at nakakahiya na turingon kang CEO. Bye ma'am. Binaba niya na ang tawag bago pa matapos ang sasabihin. Tsaka tinuwang si Lide. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang babae. Kaya bahagya siyang napangiti. Walang ingay na lumapit sa kamang kinahihigaan nito. Tsaka napatitig rito. Nagiinit na naman ang buo niyang pakiramdam habang inahaplos ang pismi ng babae. Nayuna sa kanya na si Ali. Hindi niya nakakayahan pa mawala sa kanyang tabi ito. Wala si Adrian o magising si Ali. Pero may nakapatong na sulat sa side table. Halintulad lang noong dati. Bumangot siya at binasang nakapalob sa papel. Your breakfast is waiting in the kitchen, sweetie. Napanguso siya. Matapos basahin ang sulat kamay ni Adrian, sa tuwing magigising siya, lagi itong wala sa tabi niya. Marahil nga ay busy ang lalaki. Totoong kumakalam ang kanyang sikmura. Kumain naman siya kanina umaga bago umalis kina Archer. Pero dahil nga may baby sa loob ng kanyang tiyan, nagugutom na naman siya. Nagbanyo muna siya sa katabilang di na malawak na silid na yun. Naghilamos at nagbawas. Tila walang nagbago sa malawak na sala. Naroon pa rin ang kanyang bag na pinaglalagyan ng kakarampot niyang damit. Hindi naman siya mahilig mag-shopping, kundi kapag kasama lamang si Mrs. Fratello. Hilig kasi yun ang babae kapag walang mapagkakabalahan at siya ang gustong laging kasama. Tumuli siya sa kusina at nakita niyang may nakapatong na pagkain sa mesa. Mainit pa at talatang kaluluto lang. Ibig sabihin, halis lang ng lalaki. Kalaunan, tumunog ang cellphone na nakapatong mismo sa ibabaw na mesa. Si Adrian ay tumatawag. Yun ang nakalagay na pangalan ng caller. Marahan ang dinampot ang cellphone. Sinadya ba talaga ni Adrian na iwan ang cellphone na yun? Hello? Alanganin niya pang sinagot. Hi sweetie, tinatawagan kita kanina. Kagigising mo lang ba? Masigla ang boses ni Adrian sa kabilang linya. Adrian, tanging nasabi niya lang at tila naninibago. Huwag kang aalis ha. Uuwi agad ako. Just eat your breakfast, okay? Wait for me there. Bye for a while. Love you. Ang sabi nito, bago nag-beep ang cellphone na tuluyan itong patayin ang linya. Parang tumalon ang puso niya sa huling binitiwan itong salita. Tama bang narinig niya? Nag-I love you sa kanya si Adrian. Mahal siya ng lalaki. Pero bakit ganoon? Salik na baramdaman niyang maging masaya. Nakaramdam siya ng lungkot at naalala na naman niya si Jubel.
Ikakasal na ito sa iba? Dapat bang isawalang bahala na lang iyon at hayaang makasama si Adrian? Hindi naman ito ang kininakanya, kundi makikihati na muna siya pansamantala. Marahan siyang kumilos upang lamnan ang kanyang tiyan. Wala siyang gana kumain ng kanin simula na mabuntis siya, kaya ang lutong hotdog at sunny side up egg ang kanyang nilantakan. Pagkatapos, tsaka siya naligo. Hindi pa nga pala siya nakapagpapacheck up, kaya hindi siya sigurado kung ilang weeks na bang bibi sa loob ng kanyang tiyan. Pero hindi pa naman iyon halata. Pinag-iisipan niya rin kung sasabihin pa ba kay Adrian ang tungkol sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Nag-aalala siyang baka dahil dito, masira niya ang relasyon nito kay Jubel. Ayaw naman niyang gamitin ang anak para piliin siya ni Adrian. Mahay na rito pero palagay niya hanggang doon lang. Hindi siya dapat umasa sa wala at baka masaktan siya. Matapos magbihis, nag-iisip siyang balak lumabas ng silid, pero napagtanto niyang sarado yun. Ikinulong siya ni Adrian, pero bakit naman? Bumalik siya sa kanyang silid upang buksan ang bintana. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang nagtatayugang building. Lumanghaplam siya ng hangin tsaka bumalik sa higaan nang makaramdam ng pagkarinip. Pagkatapos ng meeting, balak sanang umuwi agad ni Adrian katulad ng pangako niya kay Ali. Ang kaso, pagkagaling sa conference room, nadatnan niya si Jubel sa kanyang opisina. "Hi love!" Nakaniti ito nang lumapit sa kanya upang humalik sana sa pisngi, subalit dagli siya umiwas. Simula nang may namagitan sa kanila ni Ali, ni humalik sa kasintahan, wala na siyang ganang gawin niyon. Siguro kung may dahilan man hanggang ngayon na hindi niya pa rito nahiwalayan, iyon ay naawa siya sa babae. Tanging awa na lang dahil alam niya na hindi siya nito kaya mawala at alam niya rin kung gaano siya nito kamahal, kayong pagmamahal na kayang gawin ng lahat. "Why are you here?" Nagiyelo niyang tanong sa babae na tumuloy sa kanyang mesa at hindi pinansin ang pagbabago ng reaksyon ng mukha nito. "When did you take me right to come to your office?" Sinundan siya nito hanggang sa kanyang mesa na nakataas ang dalawang kamay. Halatang galit sa pag-iwas niya ng akmang halikan nito. "I didn't tell you to come dahil busy ako. We can talk properly." Hinarap niya ang gawain na kabinbin sa ibabaw ng kanyang mesa. Nagkunwaring busy para sana umalis na lang ito. "Ang sabihin mo, iniiwasan mo ko, Adrian? You think I didn't notice? Hindi ako manhead. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ang totoo?" Hanggang sa nagdrama na ang babae, halos maiyak ang boses ito, namumula ang mga bata at may namuong luha. Hindi siya makatugon. Nahumid siya, nasukol. Dumating niya sa point na kailangan niya na mamili sa dalawang babae sa buhay niya kung sino ang mas matimbang. Tumayo siya upang pakalmahin ito. Gusto niya makipaghiwalay na maayos kay Jubel, yung hindi sila magkasakitan, yung matatanggap nito ang lahat na may mahal na siyang iba. Kung hindi niya kasi sabihin ng lahat sa babae, kailan pa? Si Ali na ang mahal niya. Ito ang mas matimbang sa kanyang puso. Marahan niya itong inupo sa sofa, nasa kanyang opisina, at tumupo din siya sa tabi nito. Bumunto hininga muna siya, bago sinulya pa ng katabing naghihintay sa kanyang sasabihin. "Jubel, I'm sorry but I don't love you anymore." "Tama ka, may iba na akong mahal." Pag-aamin niya, matapos mag-ipon ng lakas ng loob, nahuli niya pang nahuutal sa ibang letra. Hindi madali lalo na ikakasala sila. Rumihistro sa mukha nito magkahalong sakit at pagkagulat na mapatitig sa kanya. Hindi niya rin maiwasang masaktan na makita ang mga luhang naglandas sa pisngi nito. Tanda na sobrang niyang nasaktan si Jubel. "Pero bakit, Adriana? I must give you everything." Naminig ang balikat nito na mapahagulgol. "Tell me what's going on. I love you so much. You know I can't lose you. Huwag mong gawin sa akin to." Kulang na lang, mapaluhod dito sa kanyang harapan ang yakapin siya. Dama niya ang panginginig ng buong katawan nito sa sobrang pag-iyak at wala siyang alam gawin kundi aluin ito. Umaasa na maunawaan siya ng babae pagkatapos. Tahimik na dumating si Adrian sa bahay kinagabihan. Dama ni Ali na may problema ito dahil sa pinto pa lang, amoy niya na ang alak na nainom ng lalaki. Gusto sana niyang magtanong pero nag-ailangan siya. Iniisip niyang baka may problema ito. Bigla naman, sumagi sa isip niya si Jubel dahil dito'y nakonsensya siya. "Good evening, sweetie. Sorry na painom, pero slight lang." Iyakap siya nito na mahigpit, naglalambing, kahit sa boses, dama niyang malungkot. "Adrian, kung okay lang sana, bukas payagan mo na ako umalis.
Baka kasi malaman ni Jubel ang tungkol dito, mag-away pa kayo. Malungkot ang boss ni sa huli dahil mas masakit para sa kanyang iwan ito, pero naiintindihan naman niyang pangalawang parte lang siya. Sa buhay ni Adrian, hindi siya yung naguna. At hindi siya masayang makita na nahihirapan si Adrian, lalo na kung dahil sa kanya. Sana pala, hindi niya na inasam na makita pa ito muli bago umalis patungong probinsya. Aywan talaway talibali, ngayon pa dong wala na kami ni Jubel. Hiniwalayan ko siya dahil mahal na mahal kita. Itinutok nito sa mata niya, ang namumuhay nito mga mata. Umaplos din ang palad ng lalaki sa kanyang pisngi at lumambot na naman ang puso niya. Hindi pa ito nakontento sa pagtitig sa kanya at niyakap siya na mas mahigpit. Kaya ka ba naglasing? Tanong niya sa lalaki. Hindi man kasi nito aminin. Nakikita niya sa mga mata ni Adrian ang lukot at mauunawaan niya ito na handa rin naman siya magparaya para sa ikakasayo ng lalaki. Inalalay na lang niya ito patungo sa kusina. Nakapagluto na siya ng hapunan nila kahit hindi naman siya sigurado kung uuwi nga ito. Nagbakasakali lang naman siya. Ang totoo, kanina niya pa ito hinahantay. Pero makulit si Adrian, palibhas sa lasing. Ang sabi nito, magbibihis muna bago kumain, kaya inalalayan niya ito patungong kwarto. Pagdating naman sa silid ang sabi, maliligo muna, pero humilata agad sa kama. Napatitig siya sa nakapikit nito mga mata, mababa na agang lungkot sa aura ng lalaki. Dahil sa kanya, nasasaktan nito sa pakikipaghiwalay kay Jubel, kaya isang pagpapasya na naman ang nabuo sa kanya. Tuluyan niyang iiwan ng lalaki, hindi niya na kailangan pa magpaalam. Kalaunan, narinig niya itong naghihilik. Maraan siyang kumilos upang tanggalan ng sapatos ng lalaki. Inayos na rin ito sa higaan at mag-isang kumain dahil kanina pa nagwawala ang sanggol sa kanyang tiyan. Sa sofa na lang siya natulog dahil halos inukupan na ni Adrian ang buong kama. Kinaumagahan, mahaga siyang nagising, naligo at agad nagbihis. Pagkatapos, nagluto ng almusal habang tulog pa ang lalaki. Ang plano niya, aalis din kaagad pagkalis ni Adrian mamaya. Good morning! Kasalukuyan na siya naghahain para sa lalaki. Nang maramdaman ng mga bisig nito sa kanyang bewang, napasingap din siya nang bumawan sa pagitan ng leeg niya ang mukha nito. Nawala siya sa concentration sa ginagawa nang sapuhin ni Adrian ang pismi niya upang humarap rito. Nasapo niya ang kanyang bibig nang tuluyang maduwal. Bigla na lang kasing bumaliktad ang kanyang sigmura. Pinagpapawisan din siya ng malagkit. Okay ka lang ba? Nag-alala si Adrian. Inaayos ang suot niya at dinama ang kanyang noo. I'll take you to the doctor. At mambubuhatin siya ni Adrian nang pigilan niya ito. Nalamigan ng siguro ako. Umiiwas siya sa lalaki. Hinawakan naman siya nito sa kamay. Okay, halika. Maybe you need to eat breakfast first. Pinipigilan niyang huwag maduwal. Ayaw niya makarata sa Adrian. Lalo siyang mahirapang iwan ito kapag nalaman ng lalaking buntis siya. Uminom kaagad siya ng tubig para mapawi ang nararamdaman sa sikmura. Wala din siyang gana kumain at napapansin niyo ni Adrian hanggang sa kontento na lang siyang titigan ng lalaki. Nang matapos silang kumain, maraan siyang tumayo pero nahilo siya. Mabuti at naging maagap ang lalaki. Mabilis siyang inupo nito at nag-aalalang siya ay tinitigan. Okay lang ako, Adrian. Napuwet lang ako ng kaunti kagabi. Inaantay ka sa kita. Itutulog ko na lamang ito. Tatalikod na sana siya nang pigilan ng lalaki sa kamay at ngayon, buhat-buhat na siya patungo sa kwarto. Babantayan kita. Hindi mo na ako papasok kapag hindi naging maayos ang pakiramdam mo. Then I will take you to the doctor. Matapos siyang ilapag sa kama ni Adrian, nilagyan siya nito ng kumot. Okay lang ako dito, Adrian. Pwedeng wag mo na lang ilak yung pinto para hindi naman ako mainip sa loob. Pakiusap na rito. Kapag kasi nakakulong siya, mahihirapan siya lumabas. Para kay Adrian ang gagawin niya. Hindi na magugulo ang buhay nito kapag wala na siya. Maaaring sa gagawin niya, magkabalikan na ang dalawa. Matagal siya nitong tinitigan. Ginawa ko yung kahapon para hindi ka umalis. Baka hindi na naman kita maabutan dito. Ayoko mawala ka. Ang sabi nito na nakaliti sa kanya. Hindi ko gagawin yun, kaya pumasok ka na sa office. Hindi na ako bata para bantayin mo dito. Pinilit niya maging masigla at maging kapanipaniwala ang sinabi. Are you sure? Tanong ng lalaki sa kanya. Oo nga. Ngumiti na siya para mapanatag ang loob nito. Itinulak pa niyang lalaki. Naramdaman niyang hinalikan siya nito sa noo. Ali, I love you so much. I promise to do everything for us to be together.
Kapag okay na ang lahat, magpapakasal tayo. Pero sa ngayon, ganito muna. Dinampihan siya nito nakalik sa labi bago siya tuluyang iniwan. Tila nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Habang sinusundan ng tanong palabas ang lalaki, bakit parang nababago yung isip niya? Ano bang dapat talaga niyang gawin? Naguguluhan siya? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Adrian pagkarating niya sa office. Nagdangalit na anyo ng kanyang ina ang nabungaran. Alam niyang sa mga sandaling ito, nakapagsumbong na si Jubel rito at hindi na siya nagtataka pa. Ma'am, sinong dahilan at hihiwalayan mo si Jubel? Sino, Adrian? Umi-echo malakas itong boses sa kanyang office. Ma'am, I'm sorry, pero hindi ko na mahal si Jubel. I know I made the right decision for telling her the truth. Even though it wasn't easy for me, ayoko siyang masaktan. Pero yun ang ginawa mo. Putol ito sa sasabihin niya sa nanggagala-iting boses. Sinaktan mo si Jubel. Ipinagpalit mo siya sa babaeng hindi ko alam kung sang basurahan mo pinulot. Wag na wag mo iaharap sa akin ng babae mo dahil makakarinig siya ng hindi maganda sa akin. At bibigyan kita ng isang araw para balikan si Jubel. Once na hindi mo ginawa, mawawalan ka naman ha. Dinuro siya nito bago iniwan. Sapo naman ang kanyang pisngi na humupo sa harapan ng kanyang mesa habang napatulala na iniisip ang babaeng mahal. Kahit anong mangyari, hindi niya i-give up si Ali. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Pagkalis ni Adrian papasok ng office, tsaka naman kumilos si Ali upang magkasikaso. Nilagay niya lahat sa bag ang kanyang mga gamit na dadalhin at habang ginagawa yun, daba niya ang bigat sa kanyang dibdib. Masakit pero batig ng kaligayahan ni Adrian ang kanyang pasya. May ilang botel pa nga ang kanyang luha ang pumatak habang palabas siya ng silid. Tinitigan niya maigi ang larawan ng lalaking nakadikit sa dingding. Pinagsawa ang kanyang mga mata dahil baka yun ay huling pagkakataong masilayan niya ang lalaking minahal. Sa paglayo niya, hangad niya ang kaligayahan nito. Saktong paglabas niya ng pinto, nakita niya may babaeng dumating. Lumalagatok ang mataas itong takom. Napatda siya sa napakagandang babae na ngayon ay nasa kanyang harapan na. Para itong anghel na bumaba galing sa langit, makikita sa alas nitong suot ang karamihan maging sa pananamit. Kung iahambing siya rito, magmimistula siyang maid. Matagal siya nitong tinitigan, titig na wari, sinisino siya. Hi, I am Jubel Orascan, Adrian's fancy. Pagpapakilala nito sa kanya, kaya tila binuhusan siya ng malabig na tubig. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Alam naman niyang hindi lang ito basta naligaw sa lugar na yun. Siguro, madalas din itong dalhin ni Adrian sa bahay na iyon. Pwede ba kitang makausap? Dagdag pa ng babae sa malungkot na boses. Hindi ito katulad sa teleserye na susugurin siya at sasampalin at tatawaging mga agaw. Makikita kasi sa babaeng mabait ito, edukada at hindi basta-basta. Mas bagay ito kay Adrian kumpara sa kanya. Nakita niya rin ang kakaibang lungkot sa anyo ng babae nang ilibot nito ang paningin sa kabuuan ng bahay ni Adrian matapos patuloyin upang sa loob sila mag-usap. Dama niya kung gaano nito kamahal ang lalaki, hindi man ito magsalita. Inanayahan niya itong umupo sa sofa at siya naman, katabi lang nito, marahil 2 dangkalam layo. Pagkuway tinitigan siya nito na matagal. I didn't expect to see you here, so I was little surprised earlier. Pero salamat na rin at nandito ka. Panimula nito na hinawakan ng panabisang palad. Sa magagandang palad nito siya napatingin. Unfortunately, Adrian broke up with me. Maybe because he felt sorry for you at alam kong naguguluhan nam siya. But I just want to make it clear one thing. That I love Adrian so much and I won't give up on him so easily. Naiiyak nitong sabi bago pinisilang kanyang palad. So please, hayaan mo na kami ni Adrian. Alam ko may mahanap ka pumasigit sa kanya. Sa huli ay nagmamakawa na ito sa kanya. Kung gaano tila nasasaktan ng babae, ganoon din ang nararamdaman niya. Mas lalong piniga ang puso niya. Wag ko kayo mag-alala. Paalis na rin naman ako at hindi ko na kayo balak pangguluhin ni Adrian. Pilit na milabanan ng matinding kahugakan upang wag maiyak. Kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi. Dahil tulad ni Jubel, nahihirapan din siyang i-give up ang lalaki pero kasi kailangan niyang gawin para sa ikabubuti nilang lahat. Sa sinabi niya, niyakap siya ni Jubel. Thank you very much. Thank you. Naiiyak nitong Saad na ikinatango niya. Wala pang 2 oras ang lumipas
Matapos sila mag-usap ng kasintahan ni Adrian, sakay na si Ali ng taxi patungong terminal ng bus. Dito niya lang pinakawalan ng mga luha na kanina pa gustong bumagsak. Paalam Adrian, bolong ng kanyang isip. 6 na oras lang ang biyahe mula Manila to Bicol, pero dahil tagalan si Ali sa bus station, inabot siya ng gabi. Pasado 7:00 na mayatid siya ng tricycle sa harapan ng gitnayari sa kawayan ng bahay ni Tia Parting. Bukas ang ilaw ng mataas na bahay, halatang may tao. Maya-maya, may nakita siyang dumuhaw sa bintana. Ali, ko ba yan? Sigaw na kanyang tita pagkakita sa kanya. Gulat na gulat. O putyang, tugon niya naman. Nanakbo ito bigla pababa mula sa mataas na bahay. Kasunod naman ang kanyang pinsang si Edna. Dalaga na ito at sa tansya niya, 17 taon na. Ate Ali, sigaw din ito sa excited na boses. Inunahan pa yung inatsay niyakap. Ang ganda-ganda mo para kang artista. Bulalas ng pinsan. Mabutit natatandaan pa siya ni Edna. Huli nilang pagkikita noong inilibing ang kanyang ina ng lumuwas ng pamilya ng tiyahin sa Maynila. Hindi siya nakatugon nang si Tia Parting naman ang yumakap sa kanya. Ay salamat naman anak at nisipan mong pumasyal. Hinaplos-saplos nito ang kanyang likod at pisngi. Ba't nga ba hindi mo kasama ang ama mo? Bakit na sila sa hagdan na kahoy nang ito ay magtanong? Bit-bit naman Edna ang kanyang mga bag na may lamang damit. Sinabi niyang hindi sila nagkakausap ng ama simula nang gawan siya nito ng masama. Hindi siya nagalang isumbong masamang ginawa sa kanya. Kaya galit na galit ang tiyahin ay ang itay mo talaga. Naku, huwag siyang magkakamaling pumunta dito kundi habulin ko siya ng itak. Galit nitong saad na nanggagalang iti. Grabe naman si Tito. Dayak ni Edna. Ate, ibig sabihin, dito ka na sa amin titira? Singit naman na tanong ni Edna. Oo, kung okay lang kay Tia. Tugon niya na sumulyap sa tiyahin. Walang problema, Ali. Mabuting at may makakatunga ko sa maliit kong tindahan sa palengke. May pagmamalaking saad ng kanyang tiyahin. Ay, salamat naman kung ganoon ate. May maganda na rito sa Sitio Bulo. Masayang palitak ni Edna na kinamiting niya lamang. Sitio Bulo ang tawag sa lugar na yun. Malapit sila sa dagat. Siguro 1 kilometro lang ang layo. Pwedeng lakarin. Malapit lang din sa talipapa or palengke. Bagaman malalayo ang mga bahay ay hindi nakakainip. Malawak ang garden ng kanyang tiya. Sabay-sabay silang nagkwentuhan. Wala si Tio Rosauro dahil pananagat ang ikinabubuhay nito. Ang pangari na anak naman ng mag-asawa ay nag-aaral ng kolehiyo sa bayan. 2 sakay mula sa kanila. Matapos mangkapunan, hinayaan siyang makapagpahinga ng tiyahin. Tsaka nilang ikukwento ang pagdadalang taon niya. Pagod na rin siya at gusto na niyang magpahinga. Habang si Edri naman, nang lumapagdating sa kondi wala si Ali. Bagkus, si Jubel ang kanyang nadatnan. Ayon dito, kusang ubalis si Ali upang magparaya para sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya, pinatay nito ang kalahati ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Ali, pero narinig niyang nagring sa loob ng kanilang silid. Ang cellphone ay binigay niya rito. Hindi naman niya nakuha ang personal number nito. Nangihina siyang napaupo sa sofa. Habang sapo ang noo, nagsusumamo lumapit sa kanya si Jubel nang nagmamakawang ibalik nilang dati, pero sinabi niyang si Ali lang ang mahal niya at mamahalin na habang buhay. Tsaka ito iniwan sa loob ng bahay. Natagpuan na lang niya ang sariling nasa harapan ng apartment ni Jarix. Kung noon nahanap dito si Ali, alam niya matutulungan ulit siya nitong hanapin ang babaeng mahal. Wala siyang pakialam kung mawalan siya ng mamanahin. Masigit niyang nais na makasama si Ali. Ate Ali, good news. May gaganaping binibining si Chubulo bukas para sa kapestahan dito sa atin. Nagkakandautal na pagbabalita sa kanya ng pinsang si Edna. 2 linggo na noon ang nakalipas mula nang uwi siya ng probinsya at alam nitong nagdadalang tao siya at kailangan ng pera para sa kanyang anak. Sa center pa lang siya nakakapagpa-check up dahil sinamahan siya ng kanyang tiya. Wala naman siyang narinig mula sa mag-asawa na ipagtapat niya ang tungkol sa pagdadalang tao. Sabi pa ng tiyuhin, blessing daw yun at gusto niyang sa susunod na check-up ay sa doktor na siya magpatingin para masiguro na malusog at nasa maayos ang anak. Ang kaso, kailangan niya ng pera. Katuwang naman siya ng tiyahin sa palengke dahil may muti itong tindahan pero matumal ang kita. Mas okay pa nga kung nag-alako sila ng pinsan sa mga huling isda ng tiyuhin dahil mas malaki ang kinikita nila roon. Inirapan niya ang sinabi ng pinsan. Nagbibiro ka ba? Buntis kaya ako, sabay turo sa kanyang impis pa namang tiyan.
Wala namang nakakalam na buntis ka ate, sexy ka pa din, at nag-iisang maganda rito, panigurado, ikaw ang nakukoronahan, kaya bilisan mo, magpalista na tayo. 10,000 ang mananalo, consolation prize naman is 5,000. O ano, ayaw ka pa ba? May pangpa-check up na tayo kahit 5,000. Hila-hila na siya nito palabas ng bahay. San mo naman nakakain ang pinsan mo, Edna? Tanong ng kanyang tiyahin, pagkakita sa kanilang dalawa na papalabas ng pintuan, habala kasi ito sa kusina para sa kanilang tanghalian. Kagad namang nagpaliwanag ang dalagita sa ina. Sige, sayang naman yun, Ali. Pumahig ka na. Malay mo manalo ka. Pagsang-ayon naman ang ginana. O diba? Halika ate, bilisan mo. Nakanisi ang babari habang hila-hila na naman siya. Nagpatianad na lamang si Rally na nagkakamot ng ulo. Sabay ng tricycle, tinungo nila ang basketball court ng si Jubulo dahil doon daw kailangan magpa-registered. Nakadama pa siya ng hiya matapos mapagmasdan ng sarili. Nakapalda siya hanggang bukom-bukom at maluwang na damit samantalang ang iba naroon nakasuot ng magandang bestida. Pero tanggap naman siya kahit papaano. Kailangan lang daw ng talent kaya napangiwi siya. Hindi nga siya marunong tumula o rumarte. Kumanta ka nilang ate. Habang pauwi, nag-iisip din si Edna para sa kanyang talent portion. Ano? Hindi ko alam kung paano kumanta. Pag-aatubili niya, pues ngayon, mag-aaral kang kumanta ate. Nakangisi na naman ito, kaya kinabahan siya sa iniisip ng pinsan. Pagdating sa bahay, gamit ang cellphone, pinag-insayo siya ng pinsan. In fairness naman sa boses niya may bubuga pala. Dahil nilam na lamang, pwede din palang pagkakitaan ng boses. Matapos ang mahigit 2 oras ng pag-iinsayo, ay nakabisan niya ang lyrics ng kantang gagamitin niya para sa talent portion. Nakaniti na siyang nakatingin sa pinsan, hindi tulad kaninang dismiyado siya. Para sa kanyang anak, kakayanin niyang lahat. Kapag dumating ang araw na mailabas na ito, plano niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, iiwan niya ang anak sa tiyahin at magpapadala na lamang siya ng pera. Pero sa ngayon, pansamantala dito muna siya maghanap na mapagkakakitaan. Dasal na sana'y manalo siya. Samantala si Adrian, malungkot na umuwi ng kondo kinagabihan. Ayaw sana niya mag-stay rito dahil mas lalo niyang namimiss si Ali. Subalit ayaw naman siyang tantanan ng kanyang ina tungkol kay Jubel. Marahil kung naikasalaki noon pa ni Jubel, baka may kapuna ko ngayon. Pero heto, nakuwi lang sa wala ang lahat sa inyong dalawa. Naalala na naman niya ang ilan sa mga sinasabi ng kanyang ina. Sino ba kasi mag-aakalang mawawala ang nararamdaman niya para kay Jubel? Napakabilis na nakuha ni Ali ang kanyang puso. Awa na lang ang nararamdaman niya ngayon kay Jubel dahil hindi nito matanggap na wala na sila. At habang pinagsisiksikan nito ang sarili sa kanya, mas lalo na itong nasasaktan. Kaya dobling pag-iwas ang ginagawa niya sa babae. Kapag alam niyang nasa kondo niya ito, hindi na siya tumutuloy pa. Itawag nang sa kanyang cellphone, hindi niya sinasagot dahil ayaw na itong umasa pa ng konti sa kanya. Gusto niya mag-move on na ito ng tuluyan. Kapag naman nasa office niya, umaalis na lang siya kagad. Hanggang sa nagsawa na lang siguro ang babae at 2 araw na walang paramdam sa kanya. Sana nga, tuluyan na siya nito makalimutan. Pagod siyang umupo sa sofa habang malalim na napapabuntong hininga. 2 linggo nang wala pang balita kung nasaan si Ali. Sobrang naiinip na siya sa paghihintay. Pinikit niya ang mga mata. Gusto niyang ipahinga ang isip, pero sa palagay niya, matatahimik lang siya kapag nakita na si Ali. Tsaka lang siguro siya makakatulog na maayos kapag nayakap niya na ito. Dagli siyang napatayo nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa center table. Si Jarex yun, kaya excited siyang pinulot ang cellphone. Hindi ito tatawag ng walang rason. Tol, alam ko na kung nasaan si Ali. Bumad ni Jarex sa kabilang linya. Asan siya? Tanong na tinawa ang kanyang silid. Agad kinuha ang kanyang travel bag. Habang sinasabi ni Jarex kung nasaan ang dalaga, mabilis na nilalagay ang kanyang mga importanteng gamit sa bag. Ora mismo, pupunta niya si Ali. Salamat tol, prepare yourself, isasama kita. Matapos mag-impake, naligo lang siya at nagbihis. Siniguro mabango kapag nagkaharap sila ni Ali. Kailangan malaman ng babae na kahit saan mang lupalop na mundo ito magtago, hahanapin at hahanapin niya ito. Bit-bit ang bag na lumabas ng kanyang kondo at nagmamadaling tunguin ang kanyang sasakyan. Dadaanan na lamang niya si Jarek sa apartment nito. Tol, sure ka ba talaga sa ginagawa mo? Baka naman hindi ka mahal ni Ali.
Sayang tuloy si Jobel, nasa sasakyan niya na ang kaibigan nang sabihin yun at kasalukuy na silang palabas na Maynila. She left me because she was considering about Jobel's feeling, and that's the reason why I love her even more. Tugon niya, habang abala sa pagmamaneho, hindi niya na kahit magawang sulyapan na nasa kanyang tabi lamang. Paano kung hindi pa rin siya sumama sa'yo? Tanong muli ni Jarex. Then, I will be staying there too, kaya nga ako nagdala ng mga damit. Napakamot ito sa ulo. Naniniwala na talaga ako mahal mo siya, Tul. Dali ko ako yan. Naghahanap na lang ako na mas malapit. Napakaraming babae naman dyan. Palatak ni Jarex, pero mahina niya lang itong sinuntok sa braso. Walang ibang inahanap ang puso ko kundi siya. Sounds corny but it's true. Tugon niya na lamang. Oo na, Tul. Pwede kapag nakita mo siya, pakitali sa bewang mo. Ang hirap-hirap magunap ng nawawalang tao. Reklamo nito, pero tinawanan niya lamang ang kaibigan. Don't worry, kapag kinasal kami ni Ali, you're my best man. Tsaka lamang napangiti si Jarex. Siya naman ay halos palipa rin ng sasakyan, marating lang ang lugar kung nasaan ang babaeng mahal. Nasa harap ng salamin si Ali habang pinaplaktis ang kakantahin bukas. Kaso natigilan siya nang ma-realize ang lyrics ng kanta. Para masaktan lang naman siya nung maalala sa Adrian. Bakit ba kasi naisip niya pang lalaki? Alam naman niya masaya na ito kasama si Jubel. Marahil siyang nababuntong hininga. May mga sandali talagang naisip niya pa rin ng lalaking ama ng kanyang anak. Pero kapag nai-imagine niyang nakaniti na ito, masaya na rin siya para kay Adrian. Ate, tara na! Katok ni Edna sa pintuan ng kanyang silid. Dahilan para maputol ang takbo ng kanyang isip. Ngayong gabi pala nila kukunin ang gown na susuotin niya bukas para sa binibining si Chubulo. Wala kasi silang pambili, kaya naman manghihiram sila na Edna sa kaibigan nitong bakla na designer. Wait lang, inayos niya ang sarili, tsaka nakaniting lumabas ng silid. Ba't kasi kung kailang gabi na, tsaka nakukunin ang damit na yun, dinig ng reklamo ng kanyang Nakaupo ito katabi si Tio Rosauro at nanonood ng TV sa sala. Kasi inay, maagang alis si Sandra bukas. Baka naghihilik pa yung puwit ko noon. Alam mo naman yung baklang yun? Paliwanag naman ni Edna. Oo nga ang kaso. Alam mo namang buntis ang pinsan mo. Paano kung may aswa ngayon sa labas dyan? May pananakot ang boses ng tiyahin. Si Tio naman ay tahimik lang na nanonood ng basketball. Ay susiin ay talaga. Hanggang ngayon naniniwala pa rin sa aswang. Bumuhalit ng tawa si Edna. Kaya hinataw ito ng kanyang ina. Palibhasa, wala kang alam na bata ka? Nahawa na lang siya sa tawa ng pinsan. Mag-iingat na lang ako kami tiyang. Tiyo, dito muna kami. Sabi naman niya na sumunod sa labas. Magdala kayo ng flashlight at baka bigla mag-brown out. Alam mo naman dito sa hatin. Pagpapaalala pa nito. Si Tiang Yang nagmamadaling kumuha ng flashlight at inabot sa kanya. Matapos magpasalamat, tsaka sila umalis ng pinsan. Maliwanag naman ang buwan at may ilan-ilang pang naglalakad sa kalsada. Pero tahimik na ang gabi. Dito kasi sa probinsya, kahit 8 pa lang, tipong hating gabi na sa sobrang tahimik. Galingan mo bukas sa ati ha, huwag kang kabahan, dapat lagi kang naka-smile, yung ganito oh. Labas ang buong nipin nito na pagkakangiti sa kanya. Mahina siyang natawa. Di kaya mahalay ang pangako niyan, kita patigilagid. Dinaan na lamang ito sa biro. Pagkasama niya ang pinsan, hindi siya naboboryo, napaka-energetic kasi nito at laging napapatawa. Masaya itong kasama, bagay na malaking tulong sa kanya upang hindi niya lagi maalala si Adrian. Huwag mong isipin na kakangalay, basta tandaan mo para sa baby mo to. Sabay haplos sa kanyang tiyan, pilit siyang umiti. Okay, Anya. Hinawakan siya nito sa kamay at naipatuloy silang naglakad hanggang sa marating ang bahay ni Bakla. Sa ika-4 na kanto mula sa bahay ng tiyahin. Nadatnan pa nilang may kausap na customer si Sandra na ngayon ay si Sandra na. Mamang, bulalas na Edna rito, nandilak naman ang Bakla, tsaka bineso ang pinsan, halatang close ang dalawa. Pagkalis ng mga bisita nito, giniya na sila sa shop ni Sandra upang makapamili na siya ng gawan at mukhang mamahalin. Go na girl, mamili ka na dahil kaibigan ko tong pinsan mo. Free na lang, ako nang bahala para sa laundry. Bagaman nakatikwas ang kilay ay nakaniti ito. Labas ang breeze, mukha itong gwapong babae kasi may Adam sa pool. Salamat Sandra ha, totoong nahihiya siya. Ngumiti ito bago siya nilapitan. Napaligtad pa nga siya ng akbayan nito. Huwag ka na mag-thank you. Basta, ninang akaits dyan sa Junakis mo. Sabay turo sa kanyang tiyan. Napasulyap siya kay Edna. Napakadaldal talaga nito.
Tuloy alam na ng buong madla na buntis siya. Mumisi lang ito na magtama ang mga mata nila. Tumawa naman si Sandra sa kanyang reaksyon. Don't worry, kami lang naman ang nakakalam. Kumuha ito ng isa sa mga nakahilerang gown, tsaka itinapat sa kanya. I think bagay sa ito. Binalik nito ang unang kinuha at lumakad ng konti. Ayan, isukat mo, panigurado bukas may crown ka na. Nandilat ang mga mata niya nang makita magandang gown na suot niya na ngayon dahil ipinasukat iyon sa kanya ni Sandra. Strapless curvy feather dress, ang tawag doon ayon kay Sandra. May mahabang islit iyon sa gitna, litaw ang kanyang mga hita, may feather sa harapan at labas ang likod niya. Kung gaano natuwa ang bakla, ganon din si Edna, napatilig ito, tsaka buong higpit siyang niyakap. Ang ganda-ganda mo pinsan, bagay na bagay sa'yo. Bulalas nito, si Sandra naman ay pumalatak. Alanganin na miti niya, kahit na nakikitang bumagay nga rin sa kanya. Nagmukha siyang tao sa gown na yun, na niya lamang at masasabing hindi naman pala siya alangan kay Adrian kapag ganon ang bihis niya. Hinubad niya na iyon nang maalala na naman ang lalaki. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpasalamat kay Sandra bago sila umalis ni Edna. Pinahiram din kasi nito ang makeup kit para may gamitin daw siya bukas. Sa totoo lang kasi, wala siyang kahit na anong kolorete para sa mukha kaya pasalamat na lang siya rito. Habang pauwibit-bit ang paper bag na may lamang gown, ay hinimok pa siya ni Edna na i-practice ang kanta para bukas. Ready na talaga siya. Siya naman ito mabait na sinunod ang pinsan. Nagmistula siyang ibon sa gabi na kinakantang I love you goodbye. Pagdating sa bahay, nagkatinginan pa sila ni Edna dahil may nakaparadang kotse sa harapan ng bahay ng tiyahin at pamilyar sa kanya ang sasakyan na iyon. Adrian, bulong ng isip niya, malakas kasi ang kutob niya na kotse yun ng lalaki. Paano siya nito natuntun? Inay, dali-dali naman kunakit si Edna upang alamin kung sino ang panauhin. Kasunod siya ng pinsan habang tila nangangatog ang kanyang mga tuhod. Paano kung si Adrian niyang naroon? Anong gagawin niya? Hindi niya alam kung saan pa magtatago. Ali, may bisita ka? Sinasabi nitong siya ang ama ng dinadala mo. Nasabi na naming buntis ka, pasensya na. Buwad ng kanyang tiyahin, saktong pagpasok nila sa loob ng bahay. Nakatayo na ngayon si Adrian mula sa upuan at pa-slow motion na lumapit sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man siya makasagot sa tiyahin, nakakulong na siya sa mga bisig na Adrian. Please, huwag mo na akong iiwan. Nasasaktang bulong nito. Tahimik ang lahat na nakatutok ang mga mata sa kanilang dalawa ni Adrian. Hindi nga na napigilan ang sariling emosyon at nag-iinit na ang kanyang mga mata. Ate, ang gwapo pala ni Kuya Adrian, no? Ang hot, para siyang artista. Ay mali, para siyang modelo. Basta ganoon. Ani Edna, nasa kusina sila upang ipaganda sa na Adrian na makakain. Hindi siya tumugon dahil napalingon siya at nakita niya si Adrian na nasa kanyang likuran. Matagal na nag-uusap ang kanilang mga mata habang nakatitig sa isa't isa. Kumakabog ang dibdib niya. Naku, may gagawin nga pala ko sa kwarto ko. Ngisi na Edna bago tumalilis palabas ng kusina. Tsaka lang kumilos si Adrian upang lumapit at tawakan ng kamay niya. Nagulat pa siya sa sunod ditong ginawa dahil bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. May kinuwang singsing at walang paalam na isinuod sa kanyang daliri. Ang totoo, bago ka umalis, plano ko na mag-propose sa'yo. That's why I won't miss this opportunity. Please, marry me, Ali. Nakikiusap ang tono nito. Naroon na naman ang luha niya. Adrian, paano si Jubel? Mahal na mahal ka niya. Naluluha niyang tanong. Hindi niya kaya makasakit na niba? Hindi siya nito naiintindihan. Sa halip na sagutin siya, tumayo ito't siniil siya ng halik sa labi. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay at ipinulupot nito sa bewang ng lalaki, tsaka sa niyakap ng buong higpit. Habang lalo pang inangkin ang kanyang labi, halos hindi siya makahinga. Napakapit siya sa damit nito upang itulak ang lalaki, pero hindi niya kaya dahil ang hihina siya. Just leave it up to me about her, sweetie. Hindi mo siya problema. Ako lang yung intindihin mo't wala nang iba, okay? Nagsusumamo ang boses ng lalaki matapos ang kinina ang kanyang labi. Titig na titig ito sa kanya. Humihingal. Please, Ali, hindi ko kaya mawala ka. Niyakap na naman siya nito. Ano bang gagawin ko sa'yo, Adrian? Balaw ng isip niyang hindi maisatinig sa lalaki. Nag-aalala tuloy siyang baka may makakita sa kanilang dalawa. Sa ganoong posisyon, nakakahiya. Paano naman kung may maligaw sa kusina?
Ba't kasi ang hirap tanggalin ang halik nitong nakakalunod? Good kisser lang naman si Adrian. Kapag natutuklaw siya nito, bigla na lang siyang napaparalisa. Bahala na nga. Oo, Adrian, magpapaksal na ako sa'yo. Pero pwede, bitawan mo na ako, baka may makakita sa atin. Nag-iinit ang pisngi niya. Sa ayos nilang dalawa ni Adrian, initian lang siya nito at isa pang halik bago siya tuluyang binitiwan habang umuusal ang pagpapasalamat sa pagpayag nga napakasal dito na hindi mawala-wala ang ngiti nito sa labi habang tinutulungan siyang maghain para sa dalawang bisita. Matapos kumain, kinausap ni Adrian ang tiyahin at tiyuhin ukol sa kasal na pag-usapan nila at agad din namang pumayag ang mga ito, lalo na at may anak silang parating. Kaya naman, nagplano si Adrian na makasal muna sila sa Bicol bago bumalik na Maynila. Dahil ano't ano man ang mangyari, wala nang magagawa pa yung ina nito mukhang tutol sa pagmamahala nilang dalawa. Kinabukasan, hindi na natuloy ang plano niyang pagsali sa binibining si Chubulo dahil hindi siya pinayagan ni Adrian, hindi daw niya kailangang pang gawin yun. Bagkus ay nagtungo sila sa bayan upang magpa-check up sa pagdadalang taon niya dahil sa susunod na araw, abala na sila para sa kanilang kasal. Congratulations po, triplets po yung anak niyo. Nakaniti ang doktor sa kanila ni Adrian nang i-anunsyo yun matapos ang kanyang ultrasound. Hawak na nito ang results dahil wala silang ideya. Pareho silang natigilan ng lalaki habang nagkakatitigan. Bigla na lang siya nitong niyakap sa sobrang kaligayahan. Siya may ganoon din, hindi mapapantayan ang kapwa-saya nilang nararamdaman sa ngayon. Dahil sa natuklasan, nagdadalang tao siya, hindi lang iisa kundi 3 pa. Nasa 8 linggo na ang kanilang baby sa kanyang tiyan. Medyo maliit, kaya binigay siya ng mga vitamins na makakapagpadagdag ng timbang niya. Pagdating sa bahay, napuno ng hiyawan sa loob matapos malaman ng mga naroon na triplets ang nasa kanyang sinapupunan. Iyakap siya ng tiyahin dahil sa saya, maging ang kanyang tiyuin nasihan, si Edna ay kinikilig pa sa kanila ni Adrian. Congratulations, tol. Mukhang mahirapan ako humabol sa'yo. Ani Jarex, na ang tinutukoy nito ay ang laman sa tiyan niya. Kung sinisimulan mo na ngayon, pinatulan naman ito ni Adrian, kaya ang lakas ng tawa ni Jarex. Siya naman ay nagpaalam na tutungo sa kanyang silid, nagbihis at tumulong siya sa kusina para sa kanilang tanghalian. Ali, inaantok ka ba? Katok na Adrian mula sa labas ng kanyang silid. Gabi na iyon at tuwalay sila ng higaan. Kasama niya si Edna sa isang silid at kasama naman ito si Jarex sa katabing kwarto. Tumayo siya at pinagbuksan to. Kakakain pa lang naman nila noon. Nasa labas pa nga si Edna kausap si Jarex. Ang mga tiyahin niya naman, nagpapahinga na sa sariling silid dahil maaga pang magpapalaot kinabukasan ng tiwin. Hindi pa naman Adrian, may sasabihin ka ba? Tanong niya na mapagbuksan ng pintuan. Pwede bang dito na lang ako matulog? Ang likod kasi ni Jarex na pupuyat ako. Palisot na Adrian dahil ang totoo, gusto niya lang makatabing matulog si Ali. Kung dito ka matutulog, saan mo naman patutulogin si Edna Habera? Tanong ni Ali na pinag-cross ang 2 braso sa harapan. Gusto mapangiti ni Ali na makita niya nagkamot ito ng ulo habang nag-iisip. Ang gwapo nito lalo. Di sila na lumejarik sa magtabi. Kalaunan ay tugon nito may nakakalohong ngiti sa labi. Paano kung yung pinsan ko naman ang mabuntis ng kaibigan mo ha? Aga niya ito hinampas sa braso pero sinalo ni Adrian ang palad niya at dinala sa labi kaya natigilan siyang napatitig rito. Okay, pakis na lang. Then you go inside. Titising ko na lang na matulog kang wala sa tabi ko. Nagdrama pa ito sa harapan niya. Adrian, maraan siyang napaunat nang yakapin ito at sili ng halik sa labi. Bago pa man siya pumayag sa hinihingi itong kiss. Ba't nga ba siya magpapakipot? Gusto din naman niya. Kalaunan, nakayakap na siya sa lalaki at tinutugon ang matamis at nag-aalab nito halik. Namiss din naman niya ang lalaki kaya pagbibigyan niya ng sarili. Namalayan na lang niya na nasa loob na sila pareho ng silid at nakasandal na siya sa nakapinid na pinto. Naging successful ang simpleng kasal ni Adrian at Ali sa probinsya na dinaluhan lang ng malalapit na kaibigan ng mga tiyahin at ngayong araw, pabalik na sila ng Maynila para iharap siya ng asawa sa ina nito. Si Jarex ang nasa driver seat at sila naman ni Adrian ay nasa back seat. Kabado siya habang mahigpit na hawak sa kamay ng asawa. Nag-aalala siyang hindi matanggap ng ina nito. Relax, sweetie. Dama ni Adrian ang panlalamig ng kamay niya. Malayo pa man sila.
Hindi na siya mapakali sa kinauupuan. Mas sumigbit ang kapit nito sa kanyang palad. Napatingin siya rito. Kahit papaano sa mga ngiti ni Adrian, nawawala ang kaba sa dibdib niya. Pagdating nila sa Maynila, ibina nila si Jarek sa apartment dito at si Adrian na ang nag-drive patungo sa bahay ng mga magulang ni Adrian. Lalong kumabog ang dibdib niya nang pumasok sila sa loob ng napakagandang bakuran ni Adrian hanggang sa loob ng matas na bahay. Sakto nasa sala ang isang ginang na sa tansya niya ay nasa 50 years old na. Masaya itong nakikipag-usap sa isang babae. Nagtatawanan pa nang sila ay pumasok. Ma'am, agaw atensyon ni Adrian sa dalawang nag-uusap. Napalingon pareho ang mga ito. Kaya nanlaki ang mga mata niya na mapagsino ang kausap ng ginang. Sa gulat ay napatayo ang babaeng kausap nito pagkakita sa kanila ni Adrian. Walang iba kundi si Jubel, lalo siyang nanghina at naliit sa sarili. Anong ibig sabihin nito, Adrian? Bakit mo dinala ang basurang yan dito? Nanlilisik ang mga mata ng ginang habang nakatingin sa anak. Tita, maybe I need to go. Pagpapaalam ni Jubel. Para maiiyak na nakatingin sa kanila pareho ni Adrian. Marahil hindi nito inaasahang makikita siyang kasama ng lalaki pagkatapos niya mga kumiiwas rito. No, Jubel, hindi ka halis. Kung meron man dapat umalis, yun ay babaeng ito. Pigil ito sa babaeng nagpaalam at agad binaling ang masamang titig sa kanya na tila ba nagsasabing hindi siya deserve kay Adrian. Napayuko siya dahil hindi niya kayang salubungin ang galit na titig ng babae. Ma'am, punta kami para formal na iharap sa iyong asawa ko. But if you wouldn't accept her, then we will both leave at hindi niyo na rin makikita ang magiging apo ninyo. Pagkasabi noon ni Adrian, hinawakan siya rito sa kamay at tinila palabas na malaking pintuan. Tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag nang makalabas sa sila ng bahay ni Adrian. Pero daman niya ang lukot nito sa mga mata. Dahil sa kanya, nagkasira ito at ng sariling ina. Naroon na naman tuloy ang konsensyang nararamdaman niya. Nung una, relasyon nito kay Jubel na inaman sa ina. Tahimik silang pareho nang dumating sa kwento ng lalaki. Buhat-buhat nito ang bag niya at diretsong dinala sa kwarto. Gusto mo na bang kumain? Narinig niyang tanong na nilingon siya. Nagtataka marahil na walang tugon mula sa kanya. Kaya binalikan siya sa kinatatayuan. Iniwan ito ang bag niya sa loob ng silid at tabuhat siyang dinala sa loob ng kwarto. I know pagod ka. Pwede para sa bibi natin huwag kang magisik na kung ano-ano. Maraan siyang inilapag nito paupo sa gilid ng kama at tinanggal ang sapin sa paa niya. Paanong hindi ako mag-iisip, Adrian? Dahil sa akin, nasira yung relasyon ninyo ng mami mo. Malungkot niyang tugon. Mabait si mama pagkatapos na malaman na may apo na siya. Hindi niya tayo matitiis, kaya siya galit sa akin dahil iniwan ko si Jubel. Ganun lang yun. Paliwanag dito sa kanya na hinaplos sa magkabilang pisngi niya. Ano mang sabihin nito, hindi pa rin napanatag ang kanyang kalooban. Hanggang sa pagtulog, yun pa rin ang iniisip niya. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Adrian sa kanya dahil may aasikasuhin ito. Naiwan siya mag-isa. Inalo naman niya ang sarili sa paglilinis ng bahay matapos magluto. Hapon dumating si Adrian, dala ang gamit dito sa office. Ayon sa lalaki, siya na ang pinili nito kaysa sa kayamanan ng pamilya. Kaya magsasama sila sa hirap at ginhawa. Lalo siyang nalumo dahil ibig sabihin lang nun, tuluyan ang tinalikuran ni Adrian ang kanyang mami. Alam niyang hindi sanay sa hirap ang asawa, pero mas pinili pa rin siya nito. Anong nalang ang mangyayari sa kanila? Akala ko ba wala ka ng pasok? Puna niya kay Adrian kinabukasan nang makita itong bihis. Mas maaga pa itong bumangon sa kanya dahil nakaligo na ito at bis na rin. Simpleng jeans at shirt lang. Nilapitan siya nito at naglalambing na yumakap bago siya dinampian na madiing halik sa labi. Mag-a-apply ako ng trabaho, sweetie, sa pinapasukan ni Jarex. Itinito sa kanya. Ano namang trabaho? Tila nag-aalala siya. Hindi ko pa alam kung saan ako pwedeng ilagay ni Tito. But don't worry, wala akong hindi kayang gawin para sa triplets natin. Hinaplos muna nito ang kanyang tiyan, tsaka siya rinalalayang umupo sa harap ng mesa. May nakahari na kasi doon para sa almusal nila. At si Adrian ang naganda noon. Pinilit na maging masigla habang kumakain. Ayaw niyang isipin ang magiging kapalaran nila mag-asawa sa mga susunod na araw. Basta magkasama sila na Adrian ay sapat na yun sa kanya. Kinagabihan, masayang ibinalita sa kanya ng asawa na may trabaho. Mas challenging nga lang para sa asawa,
Ngunit hindi naman sinabi ko anong trabaho, basta nakikita niya sa asawa kung gaano ito napapagod sa tuwing uuwi. Isang araw, kinausap niya si Jarex tungkol dito. Karigador? Gulat na gulat siya sa sinabi ng kaibigan nito. Bigla siyang nalumo at naawa kay Adrian. Kaya pala. Oo, ayaw niyang ipasabi sa Yui. Simula nang itakwil siya ni tita, wala nang company na tumatanggap sa kanya dahil na rin sa kagagawa ng kanyang ina. Basta Ali, huwag mo na ulit iiwan si Adrian. Ikaw na yung buhay niya ngayon. Sa sinabi ni Jarex, bumagsak ang kanyang mga luha dahil sa kanya natitiis si Adrian. Dahil sa kanya, itinakwil ito ng sariling ina. Bakit kailangan ito yung ilihim sa kanya? Sa nalaman mula sa kaibigan nito, kinompronta niya ang asawa. Naiinis siyang naglihim ito sa kanya. Dahil ayoko magalala ka sa akin, katwiran nito, matapos niyang kumprontahin pagdating nito sa bahay, bakit kasi hindi mo sinabing wala ka ng pera at kargador ka sa factory ng ama ni Jarex? Naiinis niyang sigaw kay Adrian. Kasi sweetie, huwag mo ko mas-sweetie-sweetie dyan, galit ako sa'yo. Potol niya sa sasabihin nito, tsaka tinalikuran ito na tinuwa ang kwarto, pero sinundan siya na Adrian. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung hindi mo ko hinanap. Sa muli ay galit niyang side. Marahas itong bumuntong hininga bago naglalambing na siya iniyakap. Di sana, hindi ako masaya ngayon. Alam mo namang wala ka pa sa buhay ko. Sobrang lungkot ko. Pressure sa trabaho, pressure kay mama. Pero simula nang dumating ka, tsaka lang naging maayos ang lahat para sa akin. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, bahagi yun ng buhay. Mas okay pa nga tong trabaho ko ngayon. Katawan ko lang yung pagod. Kaya naman sweetie, sorry na please. Marahan siya nitong iniharap at tinitigan ng nakaniti. Sinamangutan niya lang ito. Nang hindi siya sumagot, hinawakan na siya sa magkabilang pismi at tumingin na naman ng sorry at sinabing hindi siya titigilan hanggat hindi nito ito pinapatawad. At bilang marupok, napatawad ni ng asawa, lalo na nang simulan siya nito halikan. Sa paglipas ng araw, naging masaya naman sila. Hanggang sa nakarao siya sa kanyang panganganak, lumuwas pa nga ang tito at tita niya kasama si Edna upang makita ang kanilang triplets. Pansamantala, may iwan ang pinsan para may katuwang siya mag-alaga sa 3 anak nila na Adrian. Gustuhin man kasi nilang kumuha ng yaya, hindi pa nila kaya mag-asawa. Mabuting at may savings si Adrian sa bangko at iyon ang ginamit nila sa panganak niya. Ganoon man, masaya-masaya sila sa pagdating ng kanilang triplets. Hindi matutumbasan ng kahit na namang kayamanan ang sayo nararamdaman nila ng asawa ngayon. They are so cute. Mahinang bulong na Adrian para hindi magising ang kanilang anak na nasa crib. 3 buwan na nawan ang kanilang anak at ang lulusog. Magkakatabi ang 3 sa malawak na crib. Pinasadya ayon ng asawa para magkakatabi sina Elika, Erum at Tetan. 2 lalaki at 1 babae ang kanilang anak. Oo naman, syempre kamukha ko. Humahagik-gik siya. Of course, dahil yun sa jeans ko, kita namang sa akin lahat nagmana. Hindi ito nagpatalo. Di kaya, feeling ko nga, si Ethan na ang kamukha mo, pero si Elika at Ero may sakin. Mahina itong tumawa, na nahinto, dahil laginat si Erum. Pish! Tinakpan ito ang bibig niya, at hinilis siya malapit sa crib. Come here, matulog na tayo, before pa sila magising. Bubulong-bulong itong dinala siya sa kama. Kadalasan kasi kapag nagigising ang 3, pareho silang puyat. Kaya sinasamantala din nila matulog na mas maaga kapag naman tulog ang triplets. Anong balita kay Adrian? Tanong ni Mrs. Fantamillas na ina ni Adrian sa kanyang sekretary. Simula na kitakwil niyang anak ay wala na siyang balita rito. Okay naman sila madam, namanak na po si Ali, yung asawa po ni Sir Adrian. Pagbabalita ng kanyang sekretary na umid ang ginang sa galit. So you mean to say na hindi nagsisinungaling si Adrian nang sabing buntis ang babaeng yun? Parang maiiyak na tanong ni Mrs. Fantamillas. Yes, madam. Good news. Triplets huyo anak nila. Masaya na namang pagbabalita ng sekretary nito. Kahit kasi tinakwil ito ang anak, pinasusubaybayan niya ang buhay na Adrian kung kaya nito mag-survive sa piniling buhay malayo sa karamihan. Pero biglang lumambot ang puso niya at naglandas ang kanyang mga luha na marinig na triplets ang kanyang apo. Siguro ha, kaya niyang tisin si Adrian pero hindi ang mga apo niya. Ipahanda ang kotse, gusto ko nakita ang aking mga apo. Pagkasabi noon, tumalima ang inutusan. Wala pa isang oras ay nagbabiyahe na sila patungo sa kondo ng kanyang anak. Pagdating ay isang dalagitang napagbuksan niya na mamangha pa nung makita siya.
Pero ngumiti ito at pinatulo siya at nakita niya sa sala ang 3 anghel na nakahiga sa krib. Totoo nga, gising ang mahito't naglalaro. Parang hinaplos ang kanyang puso. Napakatagal niyang inasam na magkapo. At ito, hindi lang isa ang binigay, kundi 3 pa. What are you doing here, ma'am? Malamig na boses ni Adrian mula sa kwarto. Anak, Adrian, I'm sorry. Naiiyak siyang yumakap sa anak. Please forgive me. Kulang na lang ay mapahagulgul siya. Adrian, sino ang? Natigilan si Ali nang makita ang biyanong babae. Nagulat pa siya nung balingon ito at umiiyak na niyakap siya habang humihingi ng tawad. Sinabi nitong nagkamali na sana mapatawad niya at sino ba naman siya para tigisin ito? Niyakap niya rin ito at sinabing walang kasalanan sa kanya kung may iisang bagay man siyang ipinagdasal. Iyon ay maging okay na ulit si Adrian at ang mami nito at hindi siya nabigo. Sa araw ding iyon, lumipat sila ng mansyon, mas malaki, mas maluwang, nakakapanibago, may tigisang yayang triplets at siya ay nagbubuhay na. Hindi siya sanay, kaya kahit papaano, tumutulong na lamang siya sa gawaing bahay na pinagbabawal naman ng kanyang biyanana. Ang asawa naman ay bumalik na sa opisina. Sa pagdaan ng mga araw, wala nang naging problema sa kanilang pagsasama. Nabalitaan nila niya na wala na ang kanyang ama dahil nasangkot ito sa gulo habang nakikipag-inuman. Hanggat sa uling sandali ng buhay nito, hindi man ang pinagsisihan ng ginawa sa kanya. Ganoon man, nagawa niya na rin itong patawarin dahil kapalit naman noon ay ang nakilala niyang lalaking labis na nagmahal sa kanya at pakakamahalin ng habang buhay.